Bumubuhos ang ulan ng gabing yon. Malakas, marahas at parang gustong burahin ang lahat ng dumi sa mundo. Pero sa ilalim ng tulay sa isang syudad sa Maynila, may isang basurera pa rin nanginginig sa lamig. Si Sayla. Nakayakap sa sarili at basang-basa at hinihingal. Halos hindi na makita ang daan sa pagitan ng luha at ulan. Mainit ka. Bulong ng isang tinig mula sa dilim. Nilingon niya at sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang lalaking nakasilong sa itim na payong. Matangkad, disente at parang galing sa ibang mundo. Si Victor, ang bilyonaryong laman ng mga balita. Ang lalaking hindi kailanman lalapit sa basurang kinalalagyan niya ngayon. Pero heto ito, nakayuko, hawak ang noon niya. At sinabing, sumama ka sa akin. Mataas ang lagnat mo, pero hindi ka hahayaang mamatay ka rito. Marahan siyang binuhat ng lalaki. Parang wala itong pakailam sa putik na dumidikit sa mamahaling Amerikana niya. At sa bawat takbang papasok ng sasakyan, lalo lang lumalalim ang tanong ni Victor sa isip. Dahil sa ilalim ng maputlang liwanag ng poste, nakita niya ang locket na nakasabit sa leeg ni Syla. Ang parehong locket na matagal niya nang ipinahahanap. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang grand ballroom ng Peninsula Hotel kahit puno ito ng mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana at gown. Ang malalaking ilaw sa kisame tila mga bituin na nakabitin. Sumasalamin sa bawat basong kristal na tinataas sa ere ng mga panauhin. Sa gitna ng mga ngiti, halakhak at pakitang tao, nakatayo si Victor Alcantara, ang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Isang lalaking sinasamba sa mundo ng negosyo pero iniiwasan pagdating sa usaping puso. Nakangiti siya, oo, pero hindi totoo. Ang mga ngiti niya ay bahagi ng maskarang matagal niya nang sinusuot. Matika siya, matangkad, maamaw mukha, ngunit may malamig na tingin sa mga mata. Parang lagi may iniisip na hindi kayang ayusin ng kahit gaano kalaking kayamanan. Mr. Alcantara, this way please. The governor wants a photo with you. Sabi ng isang assistant habang inaayos ang laylayan ng kanyang coat. Tumango na lamang siya, walang imik, habang pinipilit na ngumiti para sa kamera. Napatingin siya sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Sa dami ng tagumpay na nakamit niya, sa dami ng papuring tinatanggap. Bakit ganoon? Bakit pakiramdam niya ay may kulang? Nang matapos ang photo op, mabilis siyang tumakas papunta sa labas para makalanghap ng hangin. Doon sa gilid ng ballroom may ilang vendor na pinayagan ng organizer para magbenta ng mga handmade souvenirs sa fundraising. Isa sa mga batang nagbebenta nakakuha ng kanyang pansin. Payat, madungis, ang mga daliri. Pero maliwanag ang ngiti habang hawak ang mga kwentas sa gawa sa tansan at lumang alahas. Kuya, bilhin na po, sabi ng bata. 50 pesos lang po para po may makain po kami mga bata. Ngumiti naman si Victor at bahagyang yumuko. Sige, bigyan mo ako ng isa. Habang pinipili niya, may isang bagay na tumusok sa kanyang paningin. Isang maliit na locket na may hugay sa puso. Luma na, may gasgas sa gilid pero pamilyar. Kinuha niya iyon. Binuksan at napalunok. Wala na ang larawan sa loob. Ngunit kilalang kilala niya ang disenyo. Ganon na ganon ang ibinigay niya sa unang babaeng minahal niya noong 12 taong gulang pa lamang siya. Kanino mo ito nakuha? Tanong niya sa bata na halos pabulong. Binigay lang po sa amin yan. Hindi po namin alam kung kanino galing pero malinis po yan. Tila may kumalabit naman sa dibdib ni Victor. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero bigla siyang napatingin sa locket ng matagal. Parang bang binubuksan din ito ang pinto ng isang alaala na matagal niya nang tinakpan. Habang pinipisil niya ang malamig na metal, bumalik sa kanya ang mga larawan ng nakaraan. Ang araw, ang amoy ng lupa, at ang tawa ng isang batang babae sa probinsya ng Santa Elena. Halos 20 taon na ang nakalipas. Mainit noon. Ang hangin sa probinsya ay amoy damo at bagong dilig na lupa.
Si Victor na noon ay nakatira pansamantala sa bahay bakasyonan ng kanilang pamilya ay madalas maglaro sa hardin kasama ang anak ng hardinero, si Syla. Maputi si Victor, laging may suot na malinis na polo. Samantalang si Syla naman ay madungis pero maganda ang ngiti. Laging may bahid ng lupa sa pisngi. "Victor, bilisan mo! Talo ka na naman!" Sigaw ni Syla habang tumatakbo papunta sa puno ng mangga. "Hindi ako talo! Dayaan yan!" Tugon ni Victor na hinihingal na ngunit nakangiti. "Hala, huwag kang magreklamo. Ako kayang una nakakuha ng bunga." Sabay taas naman ni Syla ng manggang hilaw sabay tawa. Nakatitig lamang si Victor sa kanya. Parang noon pa man ay nabihag na siya ng ngiting iyon. Bata pa sila pero kung anong lambing na bumabalot sa bawat tawanan nila. "Syla," sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa tabi ng ilog. "Kapag bumalik ako dito sa susunod na taon, magdadala ako ng regalo. Promise ko yan. Pero ngayon, eto na muna." "Ano naman yon?" Tanong ng bata na sabik ang mga mata. Isinuksok ni Victor sa palad niya ang isang maliit na locket na kulay pilak. "Eto, para sa'yo. Para pag na-miss mo ko, hawakan mo lang to. At pag bumalik ako, bubuksan natin ng sabay." Nakangiting tinanggap ni Syla iyon. Pinagdikit ang dalawang kamay at tinatago sa dibdib. "Promise ka ha? Babalik ka talaga?" "Oo naman. Hindi naman ako marunong mangako na hindi tinutupad," sabi ni Victor habang tinitingnan ang mga mata niya. "Next summer, dito ulit tayo maglalaro." Kinabukasan, bago siya umalis pabalik ng Maynila, tumakbo si Syla papunta sa gate para makapagpaalam. Humihingal. May hawak na maliit na bulaklak. "Victor, para sa'yo. Kapalit ng locket." Ngumiti siya. Kinuha iyon at inilagay sa bulsa. "Ingat ka ha, Syla. Sa susunod na taon babalik ako. Tayo ulit ha." Tumango si Syla. Pinahid ang pawis sa noo. Hindi na inakalang iyon na palang huling beses na makikita niya si Victor. Pagbalik sa Maynila, nagbago ang lahat. Hindi pa man nagtatagal, nag-away ng mga magulang ni Victor. Sigawan gabi-gabi, basag ng mga plato at pag-iyak ng kanyang ina. Hanggang sa isang araw, nakita na lang niyang ina niyang nag-e-empake. Umiiyak pero matatag. "Victor, sumama ka na sa akin. Iiwan na natin ang lugar na to," sabi ng kanyang ina habang nag-aayos ng mga damit. Pero dumating ang kanyang ama na galit at sa pilitang hinila siya palayo. "Sasama ka sa akin. Sa akin ka. Hindi mo kailangang makasamang babaeng yan." "Papa, Mama," umiiyak na sigaw ng batang si Victor habang pinapasok siya sa sasakyan. Mula noon, hindi niya na muli nakita ang ina. Dinala siya ng ama sa ibang bansa para mag-aral. Doon siya lumaki, malayo sa Pilipinas. Malayo sa lahat ng alaala ng probinsya at kay Syla. Sa simula ay nagbibilang siya ng araw. Umaasang sa susunod na bakasyon ay makakabalik siya. Ngunit lumipas ang buwan, naging taon at nawala na ang kanyang pangako sa alon ng panahon. Ano ang pangalan ulit niya? Minsan ay tanong niya sa sarili habang nasa dormitoryo sa London. Sarah ba? Salma? Saina? Pero kahit anong pilit, hindi niya maalala ang buo. Hanggang sa dumating na ang araw na hindi niya na rin subukang alalahanin. Ngayon sa kasalukuyan, habang hawak ang locket na binili sa bata, tila binalikan siya ng lahat ng emosyong matagal niyang inilibing. Pinikit niya ang mata, huminga ng malalim, at muling dinig ang tinig ng batang si Syla sa kanyang isip. "Promise ha? Babalik ka kaagad?" "Talaga?" Hindi siya nakasagot noon. Pero ngayon, gusto niyang itama ang lahat ng hindi natupad. "Sir Victor?" sabi ng assistant na lumapit sa kanya. "They're about to start the auction." Oo, sige, susunod ako." Mahinang sagot niya habang pinapasok ang locket sa bulsa ng coat. Ngunit habang papasok siya sa loob ng ballroom, iba na ang tibok ng kanyang puso. Para bang may kailangan na siyang puntahan. May kailangan na siyang hanapin. Kinagabihan na makabalik siya sa kanyang kondo, binuksan niya ang maliit na kahon sa ilalim ng drawer.
Nandoon pa rin naman ang lumang bulaklak na pinatuyo niya noon. Ang ibinigay ni Sayla. Halos magkalasog-lasog na ito, pero malinaw pa rin naman ang alaala. To that girl, bulong niya. Kung nasan ka man, sana makita pa kita. Kinabukasan sa opisina niya sa Alcantara Holdings, hindi siya mapakali. Habang nagmi-meeting tungkol sa bagong proyekto, napapatingin siya sa bintana. Tila may ibang iniisip. Napansin naman iyon ng kanyang business partner. Victor, okay ka lang? You've been distracted since last night. Sabi ni Marcos, ang matalik niyang kaibigan. Napangiti siya ng pilit. Wala naman. May nakita lang akong bagay na nagpabalik ng mga alaala ko. Alin doon, ang ex mo? Pabirong tanong ni Marcos. Mas patagal pa sa ex. Childhood friend. Sagot niya, sabay labas ang locket at pinakita rito. Ito, binigay ko sa kanya noon. Hindi ko alam kung paano napunta to sa Maynila. Napakunot ang noon ni Marcos. Nako, baka naman coincidence lang. Baka nga. Tugon ni Victor. Ngunit halata sa boses niya na ayaw niyang tanggapin ang dahilang iyon. Pero kung hindi, gusto kong malaman kung nasan siya. Gusto kong malaman kung buhay pa siya. Ang dami mong koneksyon, kaya mong ipahanap yan, sabi ni Marcos. Pero, sigurado ka bang gusto mong balikan ang nakaraan? Alam mo na, hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Besides, you kinda have a painful past. Tahimik si Victor. Tumingin siya sa locket, tsaka marahang ngumiti. Hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Oo, pero may mga pinture na matagal nang sarado at baka kailangan ng silipin. Pag-uwi niya ng gabing iyon, binuksan niyang muli ang bintana ng kanyang penthouse. Sa ibaba, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad, parang dagat ng mga bituin. Naalala niya bigla ang mga ilaw ng alitaptap sa probinsya at ang tawa ni Sayla na mas maliwanag pa sa mga iyon. Marahan niyang hinawakan ng locket at pinisil ito. Maghahanap ako, bulong niya. Kahit ilang taon pang lumipas, gusto ko malaman kung nasan ka. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may kakaibang init sa dibdib ni Victor Alcantara. Hindi ito galing sa tagumpay, hindi sa pera, kundi sa alaala ng isang batang babaeng minsan niyang iniwan sa ulan. At sa gabing iyon, habang tahimik na bumubuhos ang ulan sa labas ng bintana, ipinangako niya sa sarili na hahanapin niya ang batang iyon. Hindi pa niya alam kung bakit, pero sigurado siya sa isang bagay. Ang locket na to ay hindi basta alahas. Isa itong paalala, isa itong pangako, at balang araw, gusto niyang tuparin iyon. Tahimik ang madaling araw sa gilid ng riles. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso, pinaghalong alikabok at basura. Sa ilalim ng poste ng ilaw na tila pagod na rin, may isang babaeng dahan-dahang nagsisiksik ng mga bote sa sako. Ang pangalan niya ay si Sayla de la Cruz. Payat, maputla, pero matatag ang mga mata. Sa bawat pagyuko niya, naririnig ang kaluskos ng plastik at lata. Parang tugtugin ang araw-araw niyang pakikibaka. Sayla, mauna na ako ha. May nadaanan akong bagong tapunan sa kabilang kanto. Sigaw ng isa niyang kasamang namamasura. O sige Rona, ingat ka ha. Baka may dumaan na truck dyan. Sagot niya sabay kaway. Pagkaalis ng kasama, naupo siya saglit sa gilid ng daan. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang punit na panyo. Tsaka tumingala sa langit. Walang bituin, tanging kalabuan ng ulap at usok. Ngunit kahit nagkanoon may ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit pero kahit gaanong kahirap ang buhay, palagi pa rin siyang umaasa. Sa ilalim ng maraming t-shirt niya, may nakasabit na maliit na locket. Luma na ito. May kalawang sa gilid pero sa kanya, iyon ang pinakamatibay na alaala ng kabataan. Alaala ng isang batang lalaking nangakong babalik. Ngunit hindi na bumalik kailanman. Noong unay masaya ang buhay nila sa probinsya. Si Sayla ay anak ng hardinero sa bahay bakasyunan ng mga Alcantara. Tahimik na lugar iyon. Puro puno ng mangga at may lawa sa likod ng bahay. Doon niya nakilala si Victor
Ang batang mayaman na anak ng among banyaga ng tatay niya. Magkaiba man sila ng mundo, pareho silang may kabataan na puno ng tawanan. Pero nang ipasara ng pamilya Alcantara ang bahay bakasyonan, matapos maghiwalay ang mga magulang ni Victor, biglang nagbago ang lahat. Iyon ang unang malaking bagyong tumama sa buhay ni Syla. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Wala nang bumalik. Wala nang Victor na dumaraan sa hardin. Hanggang sa tuluyang malugmok sa lungkot ang kanilang ama. Isang gabi habang kumakain sila naglugaw sa lumang mesa, nagsalita ang kanyang ama. Syla anak, pasensya ka na ha. Wala na tayong trabaho. Ipinasara na ng mga may-ari ang bahay. Pero hindi ka dapat matakot. Maghahanap ulit si tatay. Ngumiti naman si Syla kahit kumakalam na ang sikmura. Hindi bali po tay, tutulungan ko kayo. Magbebenta ho ako ng gulay sa palengke. Hinaplos naman ng ama ang kanyang buhok. Hindi mo na dapat inaalala yan, bata ka pa. Mag-aral ka na muna. Ngunit kinabukasan sumubok ang tatay niya magtrabaho bilang electrician sa bayan. Doon nangyari ang trahedya. Habang nagkaayos ang poste, nadala si Tot na kuryente. Wala na siyang malay nang dinala sa ospital. Pag uwi nila mula sa libing, tahimik lamang si Syla. Yakap ang kanyang ina at ang bagong silang niyang kapatid na lalaki. Simula noon bumagsak ang mundo nila. Wala tayong choice anak, sabi ng kanyang ina isang umaga habang nag-iempake ng mga damit sa lumang bag. Pupunta tayo na Maynila. Doon baka may trabaho ako. Anong trabaho po? Tanong naman ni Syla na kinikilig sa takot. Kung ano lang meron, hindi naman pwedeng mawalan ng pag-asa para ito sa inyo ng kapatid mo. Tumango siya kahit hindi naiintindihan lahat. 2 araw silang bumiyahe. Pagdating sa Maynila, sinalubong sila ng amoy ng usok. Sigawan ng mga jeep. Tumira sila sa isang barong-barong sa tabi ng estero kung saan madalas umapaw ang tubig kapag na umuulan. Lumipas ang ilang taon, nagbago rin ang kanyang ina. Hindi sa kagustuhan kundi sa pangangailangan upang mapakain sila. Pumasok ito bilang tagalinis sa isang club. Noong una, okay pa. Pero kalaunan, tinanggap na rin ito ang trabahong hindi niya ipinagmamalaki. Isang gabi, nagising si Syla at nakita ang ina niyang umiiyak habang nag-aayos ng buhok sa harapan ng salamin. Nay, saan po kayo pupunta? Tanong niya. Trabaho lang anak. Sagot naman ng ina, pilit na humiti. Para may pambili tayo ng gatas ng kapatid mo. Pero nay, gabi na. Delikado na po. Babalik ako agad, promise. Yumuko naman si Syla. Humigpit ang kapit sa laket sa kanyang dibdib. Sige po, nay. Ingat po kayo. Simula noon, gabi-gabi na lang siyang gising. Naghihintay sa ina. Ngunit isang umaga, hindi na ito umuwi. 2 linggong lumipas bago natagpuan ang katawan ng kanyang ina sa ospital. Sabi ng mga tao nagkasakit daw. Sabi naman ng iba, inatake daw. Wala nang nakakaalam ng totoo. Basta ang naiwan na lang ay si Syla at ang walang muwang niyang kapatid. Sa libing ng ina halos wala silang makapiling. Ang mga kapitbahay nakatingin lang mula sa malayo. Nagbubulungan. Ayan yung anak ng Pokpok. Naku, baka kung sino ang tatay ng batang yan. Kawawa, pero baka mahawa pa tayo. Naririnig ni Syla ang lahat, pero wala siyang sinasagot. Sa halip, kinuha niya sa dibdib ang locket at pinisil iyon. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko mabuhay para kay Lino. Si Lino, ang kapatid niyang noon ay sanggol pa lamang, ang naging dahilan ng bawat paghinga niya. Pagkalipas ng ilang taon, nagdalaga na siya. Pero ang kahirapan ay hindi nawala. Nagtinda siya ng sampagita, naglabas sa mga bahay-bahay, naging kargador paminsan. Pero kahit anong sipag, hindi talaga sapat. Isang araw may lumapit na mag-asawang matanda sa kanila. Aminin na natin, iha, sabi ng babae. Mahirap ang buhay mo. Hindi mo kayang itaguyod yung kapatid mo. Hayaan mo na kaming alagaan si Lino. Mapaaaral namin siya. Bibigyan namin siya ng magandang kinabukasan. Nanlumo si Syla. Pero ako po ang ate niya.
Alam namin. Pero gusto mo ba siyang magutom dito? Gusto mo bang lumaki siya sa kalsada? Kami may bahay. May pagkain. Isa lang inihiling namin. Huwag ka nang babalik para hindi malito ang bata. Umiyak si Syla buong magdamag. Kinabukasan, habang tulog si Lino, hinaplos niya ang mukha nito at bumulong. Patawarin mo ako ha. Balang araw, babawi ako. Balang araw makakasama ulit kita. Inihatid niya mismo ang bata sa mag-asawang iyon habang papalayo ang tricycle. Naiwan siya sa gilid ng kalsada, hawak-hawak ang locket sa dibdib. Parang iyon na lang ang tanging koneksyon niya sa nakaraang may liwanag. Lumipas sa mga taon, minsan pinapayagan siyang dumalaw sa subdivision kung saan nakatira ang kapatid. Pero habang tumatagal, nagbago na rin ang lahat. Si Lino na noon ay batang mahiyain at mapagmahal ay tila unti-unting lumalayo. Isang hapon kumatok siya sa gate. Lumabas ang kapatid niya ang halos teenager na. Ate Syla? Ngumiti siya. Oh, Lino, kamusta ka na? Nilalang kita ng tinapay. Ngunit halatang nahihiya ito, lalo na nang lumabas ang kaibigan. Lino? Sino siya? Tanong ng babae. Kapitbahay lang namin dati. Mabilis sa sagot naman ni Lino. Ramdam ni Syla ang pagkirot sa puso. Hindi bale, sabi niya na pilit ngumiti. Masaya ako makita ka na maayos. Ngunit bago pa siya makaalis, nadinig niya ang bulungan ng mga tao sa labas. Ayan yung basurera. Nakakahiya, kausapin pa ng batang yan. Dali-dali na siyang lumayo, pinipigilan ng luha. Pagdating sa tambakan, hinugot niya ang locket at tinalikan ito. Hindi bale, basta mabuti ang buhay mo, Lino. Gagawa ko ng paraan para mabawi kita balang araw. Mula noon, iyon na ang naging buhay niya. Gabi-gabi sa tambakan, araw-araw sa init, bitbit ang sako, kumakain ng tirang pagkain mula sa mga lata. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawala ng paniniwala sa kabutihan. Kapag may batang lumapit na nagugutom, ibinibigay niya pa ang natitira niyang tinapay. Kapag may matandang naglalakad sa dilim, tinutulungan niyang itulak ang kariton. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga plastik ay nalagnat siya. Syla, huwag ka muna magakot mainit ka pa, sabi ni Rona. Hindi pwede, kailangan ko pang mag-ipon. Malapit ng enrollment ni Lino. Gusto kong kahit papaano ay makapagbigay ako. Pero basang-basa ka pa sa ulan Baka tuluyan ka ng dupuan ng sakit niyan. Ngumiti si Syla. Mas mabuti na yun kesa wala akong ginagawa. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng mapapakinabangan. Ngunit habang naglilibot sa gilid ng tambakan, napansin niyang wala na sa kanyang leeg ang locket. Bigla ay parang huminto ang mundo. Ay Diyos ko! Napasigaw siya. Nasaan yung kwintas ko? Naghanap siya sa putikan. Gumapang, naghukay pero wala. Lahat ng bote at papel, binuklat niya. Hanggang sa maupo siya sa lupa, nanginginig, halos mawala ng ulirat. Bakit pati ito? Bulong niya na umiiyak. Bakit pati ito kinuha pa sa akin? Sa gabing iyon, umulan ng malakas. Basang-basa siya habang nakaluhod sa tambakan. Hawak ang dibdib na parang hinuhugot ang puso. Ang locket na iyon ang tanging natitirang alaala ng panahong may nagmamahal sa kanya. Kahit sandali lang. Ngayon, nawala na rin. Para bang pinagsakloban na siya ng langit at lupa. Kinabukasan, mataas pa rin ang lagnat niya. Pilit siyang tumayo, pero nanghina. Nilapitan siya ni Rona at inalalayan. Syla, tama na. Pahinga ka muna. Dadaling kita sa health center. Wala akong pera. Mahina niyang sagot. Kaya ko na to. Hindi mo na kaya. Tingnan mo nga nanginginig ka na. Ngumiti siya na mapait. Basta, habang buhay ako, may pag-asa pa. Saka kailangan ko makabangon para kay Lino. Para kay nanay at tatay. Lumakad siya kahit nanginginig. Dala ang lumang sako sa balikat. Ang mga paa niya ay nanginginig sa lamig at gutom. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lumalabo ang paningin niya. Ang paligid ay parang kumiikot. Syla,
Sigaw ni Rona habang tinatakbo siya. Ngunit bago pa siya maabutan, bumagsak si Syla sa lupa. Wala nang malay. At habang pumapatak ang ulan sa kanyang muka, dahan-dahan siya napangiti. Parang nakikita niyang muli ang batang si Victor na nakatayo sa ilalim ng araw. Hawak ang manggang hilaw at sinasabing, "Next summer, babalik ako." Malakas ang ulan ng gabing iyon. Ang kalangitan ay kulay abo. Punong-puno ng kidlat at kulog na tila galit na galit. Ang mga daan sa Maynila ay halos hindi na madaanan sa dami ng tubig at putik. Sa ilalim ng tulay may isang babaeng nakahandusay. Basang-basa at nanginginig sa ginaw. Si Syla, ang basurerang may mabuting puso. Wala nang malay. Sa kabilang dako naman ng syudad, sa loob ng itim na SUV nakaupo si Victor. Abala sa pakikinig ng ulat mula sa kanyang assistant. "Sir, successful po ang deal. The investors are willing to push through with the expansion," sabi ni Ramon, ang kanyang matagal na kanang kamay. Tumango naman si Victor habang nakatanaw sa labas ng bintana. "Good, but we need to make sure the community relocation plan is handled properly. Ayoko may masaktan." "Noted, sir. By the way, dumidilim na po. Gusto niyo po bang dumiretso sa hotel?" Umiling si Victor. "No, please drive me around a bit. I need to clear my head." Matapos ang mahabang meeting sa isang construction site, gusto niyang huminga ng sariwang hangin. Kahit na alam niyang imposible iyon sa gitna ng trapiko at ulan ng Maynila. Habang umaandar ang sasakyan sa mabagal na ritmo, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Sa labas, pinagmamasan niya ang mga taong nagtatakbuhan sa ulan. May bata, may matanda, may mga nagtatago sa ilalim ng karton. Hindi niya alam kung bakit, pero bawat mukha ay parang paalala ng mga panahong simple pa ang lahat. Napatingin siya sa relo. Mag-aalas 7 na ng gabi. Ang ulan ay bumubuhos pa rin. Pagdaan nila sa ilalim ng isang tulay, bigla siyang napatigil. "Wait, stop the car," utos niya. "Sir?" Tanong ni Ramon na naguguluhan. "May tao doon, sa gilid. Tingnan mo nga, parang babae." Agad na huminto ang sasakyan. Binuksan ni Victor ang payong at bumaba. Tumakbo siya papunta sa babaeng nakahandusay. Basang-basa na ito, maputla at tila hindi na humihinga. Miss, can you hear me?" Sigaw niya sa bayuko. Walang sagot. Agad niyang hinawakan ang pulso nito. Mahina. Napansin niyang nanginginig ang babae at may lagnat. Dahan-dahan niya itong binuhat. Halos hindi alintana ang bigat at ang putik na dumikit sa kanyang mamahaling coat. "Sir, baka delikado po yan. Mukha ho may sakit," sabi ni Ramon. "I don't care, she's dying," sagot naman ni Victor. "Open the door, quick." Maingat siyang isinakay si Syla sa loob ng sasakyan. Basang-basa ang buhok nito, nakadikit sa pisngi. Maputla ang labi at ang kamay ay malamig. "Drive to St. Dominic Hospital," utos niya. "Hurry." Habang binabaybay nila ang daan, hindi maalis ni Victor ang tingin sa babae. May kung anong kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi lang awa, kundi isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng mga nurse. "Doc, emergency! Female patient unconscious," sigaw ni Victor. Dali-dali kinuha ng mga staff si Syla at inalagay sa stretcher. Tiningnan ng doktor ang katawan nito. "High fever. Signs of dehydration. Possible dengue case, kailangan natin siyang i-confine kaagad," sabi ng doktor. "Ako nang bahala sa lahat ng gastos," sagot pa ni Victor. "Gawin niyo ang lahat para mailigtas siya." "Understood, sir. Pero kailangan namin ng impormasyon kaano-ano niyo po ba siya?" Natigilan siya. "Wala akong ideya kung sino siya. Nakita ko lang siya nakahandusay sa kalsada." Nagkatinginan ng mga nurse. Isa sa kanila ang ngumiti. "Mukhang mabait po kayo, sir. Hindi lahat ng may pera ay kayang tumulong ng ganito." Ngumiti naman si Victor bagaman pagod. "Hindi ko naman kailangan na kilala siya para tumulong. Tao siya." Pagkatapos ay naupo siya sa waiting area. Habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos,
Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng orasan at yapak ng mga nurse ang maririnig. Sa loob niya may tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Sino kaya siya? Bakit parang pamilyar mukha niya? Kahit hindi ko naman siya nakilala. Kinabukasan, bumisita siya ulit. May mga IV tube na nakasaksak kay Sayla at ang katawan nito ay mahina pa rin. Sir Victor? Bati ng doktor. Good news! Stable na po siya. Pero kailangan pa rin magstay ng ilang araw. Confirmed dengue. Moderate case. Salamat, Doc. May kamag-anak na ho ba siyang dumalaw? Tanong ni Victor. Wala pa po eh. Ayon sa mga pulis na nakausap namin, parang wala daw siyang tarahan. Scavenger daw. Napatingin si Victor kay Sayla. Tahimik lang ito nakahiga. Then I'll cover her expenses until she recovers. Mahinahon niyang sabi. Ilang araw lang lumipas bago nagkamalay si Sayla. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame at amoy ng gamot. Nasaan ako? Mahina niyang bulong. Agad na lumapit ang nurse. Miss De La Cruz, mabutit gising ka na. Nasa St. Dominic Hospital ka. May nagdala sa'yo dito. Kung hindi, baka kung napano ka na. Ha? Sino naman ang nagdala sa akin? Tanong ni Sayla na halatang naguguluhan. Yung mabait na lalaki na nakaupo sa labas, si Sir Victor Alcantara. Biglang kumabog ang dibdib ni Sayla. Victor? Alcantara? Pero mabilis din niyang itinaboy ang pag-asa. Marami namang tao ang may ganoong pangalan. Marahil naman hindi siya yon. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Victor. Naka-long sleeves na puti. May bitbit na prutas at mainit na sabaw. Gising ka na pala, sabi niya na may ngiting magaan. Buti naman. Napatingin si Sayla, halatang nahihiya. Salamat po. Pasensya na sir sa abala. Walang abala. Mabuti na lang at nadaanan kita. Kung hindi, baka natigilan siya. Baka hindi na kita naabutan. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Mahinang sagot ni Sayla. Hindi ko kayo kilala pero tinulungan niyo ako. Ngumiti si Victor. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang importante, ligtas ka. Tahimik silang dalawa sandali. Si Victor nakaupo sa gilid ng kama. Si Sayla naman ay nakayuko na parang nahihiya sa sarili. Ramdam niya ang lamig ng hangin. Ngunit higit pa roon ang init ng hiya. Ang suot niyang damit na pang ospital ay manipis at alam niyang mukha siyang kawawa. Teka, sabi ni Victor, may pupuntahan ka ba pagkatapos mong gumaling? Umiling naman si Sayla. Wala po. Nakatira lang po ako dati sa tabi ng Riles. Pero nasunog na po yung barong-barong namin. Ngayon wala na po talaga ako mauuwian. Natahimik si Victor. Kita niya sa mga mata ni Sayla ang pagod at lungkot. Ngunit may kakaibang katatagan sa boses nito. Hindi ito humihingi ng awa. Bagkus, tanggap lang ang lahat. Gusto mong tumuloy muna sa bahay ko? Bigla niyang sabi. Nagulat naman si Sayla. Ha? Naku sir, hindi na po. Hindi ko po pwedeng abalahin pa kayo. Tsaka, hindi po ako sanay sa mga ganong klase ng lugar. Wala kang dapat ikahiya. Malaki ang bahay ko. Maraming bakanteng kwarto. Hanggang sa makarecover ka lang. Hindi ko rin gusto bumalik ka agad sa lansangan habang mahina ka pa. Pero, walang pero-pero. Putol pa ni Victor at marahan ng tinig. Consider it a favor to me. Gusto ko lang siguraduhin na tuluyan kang gagaling. Nag-isip si Sayla. Sa isang banda gusto niyang tumanggi. Pero totoo, wala na siyang matutuluyan. Kung ganun po, salamat. Mahinang sagot niya. Pero promise po kapag gumaling na ako, aalis din po ako agad. Walang problema. Sagot ni Victor sabay ngiti. Kinabukasan, dinala siya ni Victor sa mansyon. Habang nasa loob ng sasakyan, nakadungaw si Sayla sa bintana. Ang mga kalsadang dinaraanan nila ay puno ng mga gusali, ilaw at mga mamahaling sasakyan. Hindi siya makapaniwala na makakarating siya sa ganitong lugar. Pagpasok sa gate, nanlaki ang mga mata niya. Malawak ang hardin. May fountain sa gitna at ang bahay ay kulay puti.
tila palasyo. Diyos ko, bulong niya. Parang panaginip. Ngumiti naman si Victor. Welcome to my home. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng kasambahay. Sir Victor, good morning po. Sino po siya? Guest ko, si Miss Syla de la Cruz. Pakihanda siya ng kwarto sa East Wing. Noted po, sir. Habang umaakyat sila sa hagdan, hindi mapigilan ni Syla ang hiya. Sir, sobra-sobra na po ito. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran. Hindi mo kailangang magbayad. Magpahinga ka lang. Habang inihahatid siya ni Victor sa silid, bigla itong napahinto. Sa gilid ng leeg ni Syla, lumitaw ang isang birthmark. Hugis maliit na bituin. Napalunok siya. Parang biglang may humila sa kanyang alaala. Sandali siyang tumitig. Halatang naguguluhan. San ko nga ba nakita yun? Pero hindi niya masabi. Hindi pa siya sigurado kaya't nang lumingon si Syla, mabilis niyang inalis ang tingin at ngumiti na lamang. Salamat po, Sir Victor. Tugon ni Syla. Hindi ko po makakalimutan to. Ngumiti siya. Wala yun. Ngunit habang papalayo si Victor, hindi niya maiwasang muling lingunin si Syla. Sa loob niya, may kakaibang damdamin na unti-unting bumabalik. At habang sinasara niya ang pinto, tumitig siya sa kanyang kamay. Parang gusto niyang alalahanin kung saan niya nga ba nakita ang hugis bituin na marka. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong mansyon, nakatulog si Syla ng payapa sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Si Victor naman nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa ulan na muling bumubuhos sa labas. Sa isip niya, paulit-ulit ang naririnig ang parehong tanong. Paano ko siyang ang babaeng iniwan ko noon sa probinsya? Paano ko siyang babaeng matagal ko nang hinahanap? Ngunit bago pa niya masagot, pumikit siya at huminga ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang tunog ng ulan ay parang tugtog ng tadhana na muling naglalapit sa dalawang pusong matagal nang pinaglayo ng panahon. Tahimik ang umaga sa mansyon ng mga Alcantara. Ang sinag ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana. Tumatama sa mga mamahaling kortina at marmol na sahig. Sa labas, maririnig ang huni ng mga ibon sa hardin at ang banayad na lagaslas ng fountain. Sa gitna ng karangyaan, nagising si Victor ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung bakit, pero mula kagabi ay hindi mapakali ang isip niya. Bumangon siya, nagsuot ng robe at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad sa hallway, napansin niya ang tahimik na paligid. Karamihan sa mga kasambahay ay hindi pagising. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang kwartong inihanda niya para kay Syla. Maingat niyang binuksan ang pinto. Nakahiga pa ito, payapang natutulog. Ang mukha ay maaliwalas, parang walang iniisip na problema. Nakaayos ang buhok nito sa gilid ng unan. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano itong kaganda sa gitna ng kasimplehan. Lumapit siya ng marahan. Nagtagal ang tingin. Parang gusto niyang hawakan ng kamay nito, pero pinigilan niya ang sarili. Napansin niya ang maliit na bag sa tabi ng kama. Medyo nakabukas iyon at may isang punit na litrato na nakasilip mula sa loob. Hindi niya alam kung bakit, pero kinuha niya iyon. Lumang litrato, medyo kupas na, may bakas ng tubig. Sa larawan may batang lalaki at isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakangiti ang dalawa, may hawak na prutas at sa likod nila ay isang lumang bahay sa probinsya. Natigilan si Victor. Pamilyar sa kanya ang eksenang iyon. Parang huminto ang oras. Ang batang lalaki sa litrato ay siya mismo. Hindi pwedeng. Mahina niyang sabi habang tinitingnan ang larawan. Syla? Napalunok siya. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng kabataan. Ng araw na naglalaro sila sa ilalim ng mangga. Ng mga tawa at ng pangakong babalik siya. Kapag bakasyon ulit, Victor, maglalaro tayo ulit dito ha? Oo naman, Syla. Promise. Ngunit hindi na nangyari iyon. Umalis na siya noon at hindi na nakabalik. Ngayon, heto siya. Nasa harap ng babaeng matagal ng bahagi ng nakaraan.
na hindi niya inakalang muli niyang makikita. Maingat niya yung sinuksok muli ang retrato sa bag ni Syla. Tumingin siya rito, bahagyang ngumiti. May kakaibang saya sa dibdib niya. Isang kaligayahang matagal niya nang hindi nararamdaman. Pero kasabay noon ang takot. Paano ko malaman niya kung sino ako? Paano ko isipin niyang naaawa lang ako sa kanya? Huminga siya ng malalim. Hindi ko muna sasabihin. Mahinahong bulong niya. Hindi pa sa ngayon. Nang magising si Syla, nakaupo na si Victor sa veranda. May hawak na tasa ng kape. Amoy na amoy niya ang aroma ng barako. At ang hangin naman ng umaga ay malamig at masarap sa pakiramdam. Magandang umaga, Sir Victor. Bati niya sa bayo ko. Magandang umaga rin. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas magaan na po. Wala na rin po ako lagnat. Salamat po sa lahat. Good. Magpahinga ka rin muna ng ilang araw. Hindi ka pwedeng biglain. Ngumiti naman si Syla. Kahit po gusto kong magpahinga, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Baka mawala na ako ng pinagbubuhatan. Trabaho? Ano bang ginagawa mo bago kita makita? Namamasura po, sir. Sagot niya na walang pag-aalinlangan. Sa payatas po ako kadalasan. Nag-iipon po ako ng bote at bakal. Binibenta ko po sa junk shop. Napakunotang noon ni Victor. At gusto mong bumalik doon agad? Wala naman po akong ibang paraan para mabuhay. At saka, may kailangan po akong mapag-ipunan. Sagot ni Syla sabay tingin sa sahig. Ano naman yun? Tanong ni Victor. Napatingin si Syla sa malayo. Ang kapatid ko po, si Lino. Inampon siya ng isang pamilya nung maliit pa siya. Hindi nila ako sinama kasi mahirap daw alagaan ng 2 bata pero gusto ko po siyang mabawi balang araw. Gusto ko po sanang ipunin yung sapat na pera para makuha ko ulit siya. Para hindi niya ako ikahiya. Natahimik si Victor. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Syla ay tila tinataga ang puso niya. Gusto niya sabihin kaya niya namang tulungan ito, na hindi nito kailangang maghirap. Pero pinigilan niya ang sarili. Kung ganon, marahan niyang sabi, bakit hindi ka muna dito magtrabaho? Maaari kitang kunin bilang katulong. May sweldo, may tirahan, at makakatulong ka pa sa bahay. Nagulat naman si Syla. Ha? Sir, hindi po ako marunong sa mga ganyang trabaho. Hindi rin po ako marunong makitungo sa mayayaman. Baka po mapahiya lang ako. Ngumiti si Victor. Wala kang dapat ikahiya. Ang gusto ko lang magpahinga ka rito. At kung kaya mo tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi ito utang na loob. Trabaho ito na may kabayaran. Tahimik naman si Syla at nag-aalinlangan. Sir, baka po isipin ng mga tao. Alam niyo na po na sinwerte ako. Baka pagchismisan pa ako. Bakit ka naman mahihiya sa pagtatrabaho ng marangal? Tanong ni Victor. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino. Basta alam mong ginagawa mo to para kay Lino. Napatingin si Syla kay Victor. May lambing sa tono nito. Walang bahid ng pang-aapi. Sa mga mata nito, nakita niya ang sinseridad. At sa loob niya, unti-unti siyang napapayag. Kung ganun po, mahinang sabi niya. Sige po, tatanggapin ko po para kay Dino. Ngumiti naman si Victor. Good. Welcome to my household, Miss De La Cruz. Mula noon, nagsimula na si Syla bilang bagong kasambahay sa mansyon. Hindi siya sanay sa ganong kapaligiran. Noong una, nahihiya pa siyang gumamit ng mga gamit sa kusina. Lagi siyang nakayuko, tahimik at maingat. Syla, maaari mo gamitin yung washing machine. Sabi ni Ate Rosa, isa sa mga senior staff, hindi mo kailangang magmano-mano ng laba. Ngumiti naman si Syla. Salamat po pero mas gusto ko pong labahan gamit ang kamay. Mas kampante po ako. Tumawa si Ate Rosa. Nako, ikaw talaga. Ibang-iba ka sa mga nakatrabaho ko. Wala kang reklamo, kahit mabigat ang gawain. Basta may ginagawa po ako, masaya na ako. Sagot ni Syla, sabay tuloy sa paglalaba. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Victor ang pagiging masipag at mabait ni Syla. Hindi ito nagrereklamo, lagi itong nakangiti
at marunong makisama sa lahat. Kahit ang mga hardinero at driver ay napapahanga sa kababaang loob nito. Tuwing umaga, nakikita niya ito nagwawali sa hardin habang kumakanta ng mahihinang himig. Minsan, napapatigil si Victor sa veranda. Pinagmamasdan nito ng palihim. Sir, mukhang ibang ngiti niyo ngayon na. Biro pa ni Ramon isang araw. Baka may dahilan? Ngumisi naman si Victor. Wala, masarap lang siguro ang kape. Ha, ganun po ba? Sagot naman ni Ramon na nakangiti rin. Pero baka hindi lang po kape ang nagpapasaya. Hindi na lang sumagot si Victor. Ngunit sa loob niya, alam niyang totoo iyon. May kakaibang init na dumarating sa bahay simula nang dumating si Syla. Isang hapon dumating si Celine, ang kasintahan ni Victor. Maganda ito, maayos manamit, at halatang galing sa mayamang pamilya. Naka-high heels, naka-floral dress, at may dalang mamahaling bag. Love! Bati nito habang papasok sa mansyon. Surprise! Napangiti si Victor at sinalubong ito. Celine, hindi mo sinabi na pupunta ka, kumain ka na ba? Not yet, I missed you. Sagot na babae sabay yakap. Ngumiti naman si Victor. Ngunit baka sa mata niya ang pag-aalangan. Halika, doon tayo sa dining. Habang papunta sila sa hapag, napadaan si Syla, dala ang tray ng mga baso. Napahinto si Celine at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Victor? Mahinang tanong ni Celine. Sino siya? Siya? Isa sa mga bagong kasambahay. Sagot ni Victor. Bago lang. Ngumiti naman si Syla na halatang kabado. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Syla. Ngumiti rin sa Celine. Ngunit may bahagyang pagtataka sa mukha. Syla, magandang pangalan. Matagal ka na ba nagtatrabaho dito? Baguhan lang po, ma'am. Sagot naman ni Syla sa bayuko. Habang nag-uusap sina Victor at Celine, napansin ng babae kung paano palihim na sumusulyap si Victor kay Syla. Hindi man halata sa iba, ngunit ramdam ni Celine ang kakaibang lambing sa tingin ng kasintahan. Kinagabihan habang magkasama silang nagkakape, nagsalita si Celine. Victor, may itatanong sana ako. Sino ba talaga yung kasambahay mo? Tumingin naman si Victor, seryoso ang mukha. Tulad niya ng sabi ko, bago lang siya rito. Nakita ko siyang walang malay sa kalsada. Tinulungan ko lang. Tinulungan? Ganun lang ba yun? Tanong ni Celine. Medyo may halong selos. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero ibang tingin mo sa kanya kanina. Celine, wag mo nang lagyan ng kahulugan. Isa lang siyang babaeng nangangailangan ng tulong. Tumahimik si Celine. Alam mo minsan, hindi mo kailangang sabihin para makita akong totoo. I trust you, Victor. Pero sana alam mo kung anong ginagawa mo. Tumango si Victor. Alam ko. Ngunit na makaalis na si Celine, matagal siyang nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya. Samantala, sa kalagitnaan naman ng gabi, habang tahimik ang buong mansyon, kinuha ni Victor ang cellphone at tinawagan ng kanyang abogado. Attorney Del Rosario, sabi niya, may gusto akong ipahanap sa'yo, pero gusto ko manatiling anonymous ang lahat. Ano po yan, sir? May batang lalaki, pangalan Lino de la Cruz. Inampun daw ilang taon na ang nakakaraan. Gusto ko malaman kung nasan siya ngayon at kung anong kalagayan niya. Pero walang makakaalam na ako nag-utos. Sige po sir, gagawin ko po ng paraan. Salamat attorney. Huwag mong kalimutan, walang iba makakaalam. Pagkababa ng tawag, napatingin si Victor sa litrato nila ni Syla nung bata pa. Kinuha niya ito mula sa drawer ng opisina. Tutuparin ko na ngayon ang pangako ko noon, Syla. Mahina niyang sabi. Hindi ko man masabi sa'yo kung sino ako, pero sisiguraduhin kong makasama mo ulit ang kapatid mo. Yun ang utang ko sa nakaraan. Kinabukasan, abala si Syla sa pagwawali sa harapan ng bahay. Dumating si Victor, may bitbit na mainit na kape. Maaga ka na namang gising, sabi niya. Hindi po ako sanay na matulog ng mahaba, sir. Sagot ni Syla na nakangiti. Mas gusto ko po na may ginagawa. Ngumiti naman si Victor. Hindi mo kailangang magpakapagod. Pero alam mo, nakaka-inspire kang panoorin. Parang kahit anong bigat ng buhay, natututo kang umiti.
Napatingin si Syla sa kanya. Kasi po, kapag tumigil ako sa paggiti, baka tuluyang mawala yung lakas kong lumaban. Kapag may pag-asa pa, kailangan mong kumapit. Tumango naman si Victor. Tama ka. At sa tingin ko, may parating na maganda para sa'yo. Hindi alam ni Syla na sa likod ng mga salitang yon ay may lihim palang plano si Victor. Plano niyang ibalik sa kanya ang kapatid. At baka sa proseso, pati ang matagal nang nawawalang bahagi ng kanyang puso. Mabilis na lumipas ang mga araw sa mansyon ng mga Alcantara. Sa bawat umaga, maririnig ang kaluskos sa mga walis sa hardin at ang kalansing ng mga plato sa kusina. Ang dating tahimik na bahay ay tila nagkaroon ng bagong sigla. Si Syla ang dahilan. Sanay na siya sa kanyang mga gawain. Gising na maaga, maghugas ng pinggan, magwawalis, maglalaba. Wala siyang reklamo. Kahit pagod, nakangiti pa rin siya. Ang mga kasambahay ay napamahal na sa kanya, lalo na si Ate Rosa na madalas niyang kasabayan sa almusal. Syla, sabi ni Ate Rosa habang nagtitimpla ng kape. Bihira na ako makakita ng katulong na kagaya mo. Tahimik, pero masipag. Parang may iniingatan sa puso. Ngumiti naman si Syla. Siguro po kasi sanay na ako mag-isa. Kapag may kasama ka na puro magulo, mas maganda na yung tahimik na lang. May pamilya ka pa ba? Tanong ni Ate Rosa. May isa po akong kapatid, si Lino. Inampun po siya ng ibang pamilya. Sagot ni Syla. Kaya kahit papaano po, nag-iipon ako baka sakaling balang araw makasama ko ulit siya. Napatingin si Ate Rosa. May awa sa mga mata. Mabuti ang puso mo, Syla. Sigurado akong darating ang araw na magtatagpo ulit kayo. Ngumiti naman si Syla, ngunit sa loob-loob niya ay may lungkot na hindi niya maalis. Sana nga po. Habang nagtatagal, napansin naman ni Victor na mas gumagaan ang loob niya tuwing kasama si Syla. Madalas siyang mahuling nakangiti habang pinagmamasan nitong nag-aayos sa mga halaman. Minsan ay napapaisip siya kung bakit ganoon ang pakiramdam. Hindi niya iyon maipaliwanag. Isang hapon, tinawagan niya si Syla sa veranda. Syla, may gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Victor. Ano po yun, sir? Tanong naman ni Syla habang nagpupunas ang kamay sa apron. Lumapit siya sa mesa kung saan nakalatag ang mga papeles at laptop. Eto, sabi ni Victor. Ito ang mga basic na dokumentong ginagamit sa negosyo. Mga invoice, contracts, financial statements. Naisip ko baka gusto mo matutunan kahit kaunti? Nagulat si Syla. Ako po, sir? Hindi po ako marunong sa ganyan. Hindi nga po ako nakatapos ng high school. Hindi mo kailangang maging accountant para matuto. Sagot naman ni Victor. Gusto ko lang na magkaroon ka ng kaalaman. Malay mo, diba? Balang araw magamit mo ito. Tahimik si Syla. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ba akong turuan ng ganito. Syla, mahinahon niyang sabi. Lahat ng tao may karapatang matuto. Ang kaalaman, hindi lang para sa may pera. Kaya kung okay lang sa'yo, tuturuan kita kahit paminsan-minsan. Napayuko si Syla. Salamat po, sir. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Wala kang kailangang bayaran. Sabi ni Victor sabay ngiti. Basta, seryosohin mo lang. Mula noon tuwing gabi pagkatapos ng hapunan, nagkaroon na ng maikling session sila. Tinuturuan ni Victor si Syla kung paano bumasa ng mga dokumento, paano maglista ng kita at gastos at kahit simpleng English conversation. Repeat after me, sabi ni Victor isang gabi. Good morning, sir. Good morning, sir. Sagot ni Syla na pilit inaayos ang dila. Ngumiti naman si Victor. Very good. Mas maganda kung lalakasan mo pa ng kaunti. Good morning, sir. Sabi ni Syla sabay tawa. Tama, ganyan. Natatawa sagot naman ni Victor. See? You can do it. Napahawak sa dibdib si Syla. Naku, nakakahiya po. Ang pangit po pakinggan ng boses ko. Hindi. Sabi naman ni Victor. Maganda nga ang boses mo. Maaliwalas pakinggan.
Para ka nagdadala ng liwanag sa paligid. Napatingin si Syla, bahagyang namula. Sir naman, sobra naman po kayo humakapuri. Tiningnan siya ni Victor ng matagal. Hindi ako nagpapatawa. Totoo ang sinasabi ko. Saglit silang natahimik. Ramdam nilang pareho ang kakaibang alon ng katahimikan. Parang may hindi nakikitang koneksyon na bumabalik sa pagitan nila. Ngunit pareho silang umiwas ng tingin. Natatakot sa kung anong ibig sabihin niyon. Isang araw, habang abala si Syla sa pagwalis, dumating si Celine. Maganda ito gaya ng dati. Ngunit halata sa mukha ang ines. Hindi agad napansin ni Victor na nandoon siya. Nang makita niya, agad siyang lumapit. Celine, akala ko nasa Tagaytay ka pa. Sabi ni Victor. Hindi na ako tumuloy. Malamig na sagot ni Celine. May gusto sana akong pag-usapan. Napatingin si Victor sa mga tauhan. Sige, dun tayo sa study. Habang naglalakad sila papasok, napansin ni Celine si Syla. Nandoon ito sa gilid. Nag-aayos sa mga paso. Muli siyang tumingin kay Victor. Siya na naman? Mahinang tanong ni Celine. Palagi na lang siya nandyan, Victor. Parang anino mo na. Trabaho niya yan, Celine. Sagot ni Victor na medyo naiirita. Wala kang dapat ipagselos. Hindi naman to tungkol sa selos eh. Sagot ni Celine. Tungkol to sa kung anong tingin mo sa kanya. Pumasok sila sa study. Pagkasara ng pinto, doon ay tuluyang pumutok ang tensyon. Victor, sabi ni Celine, hindi ko alam kung anong meron sa babaeng yon. Pero halata namang may kakaiba ka ng turing sa kanya. Tinulungan mo siya, okay. Pero bakit mo pa siya tinuturuan? Bakit mo siya pinaglalaanan ng oras? Celine, ginagawa ko lang sa tingin ko ang tama. Sagot ni Victor. Pinipigilan ng boses. Nakita ko siyang naghihirap. Hindi ko naman siya kayang pabayaan. Hindi mo siya kayang pabayaan? Ulit ni Celine, puno ng panunumbat. Marami namang mahirap, Victor. Bakit siya? Bakit hindi mo tinulungan ng mga bata sa foundation mo? Bakit siya pinili mong tulungan ng personal? Tahimik si Victor. Alam niyang may punto si Celine, pero hindi niya masabi ang dahilan. Hindi niya masabi na si Syla ang batang iniwan niya noon sa probinsya. Ang taong hindi niya kailanman nakalimutan. Hindi mo naiintindihan, Celine. Mahina niyang sabi. May utang ako sa kanya. Utang? Napatawa na mapait si Celine. Utang o pag-ibig? Celine, huwag kang mag-isip ng masama. Sabi ni Victor. Halos pakiusap. Kaibigan ko lang siya. Kaibigan? Tanong ni Celine. Kaibigan bang tinititigan mo ng ganon? Kaibigan bang tinatawagan mo gabi-gabi para lang malaman kung kumusta na siya? Nanlaki ang mga mata ni Victor. Sino naman ang nagsabi sa inyan? Hindi mo na kailangang itago. Sagot ni Celine. May mga mata rito, Victor. Lahat nakikita. At ako, hindi ako tanga. Lumapit siya kay Victor. Malungkot ang mga mata. Mahal kita. Pero hindi ko kayang manood unti-unti kang nahuhulog sa iba. Kung gusto mong tulungan siya, tulungan mo. Pero huwag mong sirain ang atin. Tahimik si Victor. Celine, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pero sinasaktan mo pa rin ako. Sagot ni Celine bago ito lumabas ang kwarto at luhaan. Sa labas ng pinto, sa kabilang hallway nakatigil si Syla. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Nanginginig ang kamay ni Syla. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Naramdaman niyang parang lumiit ang mundo. Bumalik sa kanya ang lahat ng sakit ng kahapon. Ang mga panlalait, ang mga tawag sa kanya bilang basurera, anak ng babaeng tinatawag nilang pokpok. Akala niya dito sa mansyon may bagong simula siya, pero mali pala. Pilit niyang pinigil ang luha habang bumalik sa kwarto. Binuksan niya ang lumang kahon kung saan nakatago ang mga gamit niya. Nandoon ang maliliit na saklay, ang punit na litrato at ang kwentas na locket. Hawak iyon ni Victor ilang araw nang nakalipas bago ibalik. Pinunasan niya ang locket. Parang may inaasahang sagot mula roon. Bakit ganito? Mahinang sabi niya. Bakit palagi na lang naaawa sa akin ng mga tao?
Wala na ba talagang tuturing sa akin ng pantay? Naupo siya sa sahig, tahimik na umiiyak. Sa labas ay dumidilim ang langit, umalo ng hangin, at parang sumabay sa kanya ang mga patak ng ulan sa bubong. Samantala si Victor nananatiling nakatulala sa loob ng study. Nais niyang habulin si Celine pero hindi niya magawa. Nais niyang kausapin si Syla, ipaliwanag ang lahat. Pero paano niya sisimulan? Paano niya sasabihin hindi awa ang dahilan, kundi isang matagal na pagmamahal na akala niya ay nawala na? Tinawag siya ni Ramon mula sa labas. "Sir, ayos lang po ba kayo? Narinig ko kasi medyo maingay kanina." "Oo, okay lang ako," sagot ni Victor. "Wala ito." Ngunit sa boses niya ay halata ang bigat ng loob. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa ulan. Doon niya nakita si Syla sa hardin, nakatayo sa ilalim ng ulan. Walang payong, parang walang pakialam kahit nababasa. Agad siyang tumakbo palabas, walang suot na coat. "Syla!" tawag niya. "Anong ginagawa mo dyan?" Nagulat si Syla pero hindi gumalaw. Pasensya na po sir, hindi ko po namalayang umulan." Lumapit naman si Victor, hawak ang payong. "Magkakasakit ka na naman yan, halika." Ngunit umatras si Syla. "Wag na po, kaya ko po." "Syla, ano bang problema?" Umiling siya. "Wala po, gusto ko lang pong magpahinga." "Hindi mo kailangang magsinungaling," sabi ni Victor. "May narinig ka ba?" Tahimik si Syla, pero baka sa mga mata ang luha. "Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Sir Victor, pero ayoko pong maging pabigat. Babalik na lang po ako sa dati kong trabaho." "Ano bang sinasabi mo?" Gulat na tanong ni Victor. "Hindi mo naman kailangang umalis." "Hindi po ako bagay rito," sagot ni Syla, pilit na pinapatahan ang sarili. "Hindi ho ako kasing linis o kasing yaman ng mga taong nakapaligid sa inyo. Baka nakakalimutan ninyong isa lang akong basurera." "Syla, hindi kita tinitingnan sa ganoong paraan." "Pero ganun po yun." Putol niya. Tuluyan ang bumuhos ang luha. "Kahit anong gawin ko, kahit alam kong naaawa lang kayo, wala naman akong halaga sa inyo kundi yun." Natigilan si Victor at hindi siya makasagot. Gusto niyang yakapin ito. Gusto niyang sabihing mali siya. Pero bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Syla at pumasok sa loob ng bahay. Basang-basa, nanginginig. Naiwan si Victor sa ulan. Hawak pa rin ang payong, habang bumubuhos ang ulan sa paligid. Hindi niya alam kung paano babawiin ang pagkakamaling hindi naman niya sinadya. Pagkatapos ng tensyonadong araw ng alitan sa pagitan ni Victor at Celine, tumahimik ang buong mansyon. Parang may alon ng bigat na hindi maipaliwanag sa paligid. Si Syla naman tahimik lang sa kanyang kwarto sa itaas ng servants' quarters. Hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili pa sa mansyon o umalis na lang. Narinig niya kasi ang ilang bahagi ng pagtatalo ni na Victor at Celine. At bagaman hindi niya naiintindihan ang buong konteksto, sapat na iyon para madurog ang puso niya. Siguro naaawa lang talaga siya. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa maliit na rosaryong nakasabit sa kanyang kama. Hindi ko dapat nilalagay ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Hindi ako nababagay sa mga kagaya niya. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng hiya at pagdududa, kumatok ang isang kasamahan. "Syla, pinapatawag ka ni Mr. Alcantara. Nasa study siya. Gusto ka raw niyang makausap." Nanginig ang kamay ni Syla nang marinig iyon. Sa isip niya, baka oras na para paalisin siya. Agad niyang inayos ang buhok, pinunasan ng pawis sa noo, at marahang kumatok sa pinto ng opisina ni Victor. "Sir?" Mahinang tawag niya. "Pasok." Malamig pero mahinahong tugon ni Victor. Pagpasok niya ay naroon si Victor. Nakaupo sa likod ng malaking mesa, nakasalubong ang kilay. Nakatitig sa ilang papeles pero halatang may malalim na iniisip. "Umupo ka, Syla," sabi nito habang inaalis ang salamin sa mata. Tahimik siyang umupo sa gilid ng upuan. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Alam kong narinig mo siguro ang ilang bahagi ng usapan namin ni Celine," paniwalaan ni Victor.
Hindi ko alam kung anong mga nabuo mong isip o damdamin tungkol doon. Pero kung gusto kong malinaw tayo. Napayo ko si Sayla. Mahigpit na pinisilang laylayan ng kanyang palda. Sir, hindi ko naman po sinasadya na. I know. Putol pa ni Victor. At hindi kita tinutulungan dahil naaawa ko. Ginagawa ko ito dahil nakikita ko sa iyong isang tao na hindi sumusuko. Kahit ilang ulit ang sinubok ng buhay. And I respect that. Lumingon naman si Sayla sa kanya. Halos mangiyak-ngiyak. Pero sir, wala naman po ako maibabalik sa lahat ng tulong ninyo. Kung tutuusin po, dapat po, iba na lang ang tinutulungan ninyo. Marami pa pong mas deserving kesa sa akin. Umiling si Victor. Deserving ka, Sayla. Hindi mo lang siguro nakikita pa ngayon. Tahimik silang nagkatitigan sandali. Parang may gustong sabihin si Victor, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang masabi ang totoo na siya ang lalaking minsan ang nangako sa kanya ng pagbabalik. Ang batang si Victor na may hawak ng locket. Lumipas ang ilang araw at muli na namang naging abala si Victor sa kanyang mga negosyo. Pero sa likod ng mga meeting, investor calls at gala invitations, palagi pa rin siya nag-iisip kung paano niya matutulungan si Sayla nang hindi nito mararamdaman na siya ay naaawa lang. Isang gabi, habang nasa veranda ng mansyon at umiinom ng kape, nilapitan siya ni Mang Erning. Sir, may gusto po akong ipaalam tungkol kay Miss Sayla. Ano yon? Tanong ni Victor na inaalis ang tingin sa malayo. Kanina po narinig ko siyang umiiyak habang naglalaba. Nabanggit niya pong gusto raw niya makapag-aral ulit. Gusto raw niyang baguhin ang buhay niya para sa kapatid niya. Nanahimik si Victor sandali. Tapos ay dahan-dahang tumango. Mang Erning, pakiabot nga ng folder na pinadala ng HR kahapon tungkol sa scholarship program ng Alcantara Foundation. Yung para po sa mga vocational scholar, sir? Oo, pero gawin natin confidential ito. Ipapasok natin si Sayla bilang scholar, pero ibang pangalan na gagamitin niya. Sabihin mo na lang na may business partner ako naghahanap ng mga deserving scholars. Opo, sir, pero sigurado po ba kayo? Baka po kapag nalaman niyang hindi niya malalaman, Mang Erning. Putol ni Victor, sabay ngiti. Hindi pa ngayon. Kinabukasan, tinawag niya si Sayla. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana sa kanyang opisina habang papalapit ang dalaga. Sayla, may good news ako sa'yo, sabi ni Victor. Isa sa mga business partners ko ay nagbukas ng scholarship para sa mga katulad mong masipag at may determinasyon sa buhay. Vocational course ito. May allowance. Gusto kong ikaw ang isa sa i-recommenda ko. Halos hindi naman makapaniwala si Sayla. Ako po, sir? Bakit po ako? Ngumiti si Victor. Bakit naman hindi ikaw? Ayaw mo ba? Gusto ko po, sir. Sobra po, pero paano po ang trabaho ko dito? Pwede ka naman bumalik-balik kapag may bakasyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang importante, magkaroon ka ng pagkakataong ayusin ang buhay mo. Hindi na napigilan ni Sayla ang pagtulo ng luha. Salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kabutihan ninyo. Hindi mo kailangang bumawi. Mahinahong sabi ni Victor. Ang gusto ko lang, makamit mo ang mga pangarap mo. Sa mga sumunod na linggo, inasikaso ni Victor ang lahat ng papeles. Sa mga dokumento, nakapangalan si Sayla bilang Angela de la Vega. Iyon ang paraan niya para maprotektahan ang dalaga. At para na rin hindi siya mahirapan kapag nalaman ng ibang tao na isang dating basurerang scholar ng Alcantara Foundation. Pagdating ng unang araw ng klase, sinamahan siya ni Mang Erning. Habang nakasakay sa kotse, hindi naman mapigilang humanga ni Sayla sa gusali ng vocational school. Maliwanag, malinis at puno ng mga estudyanteng halatang may determinasyon sa buhay. Parang panaginip, sabi niya habang nakadungaw sa bintana. Hindi ko inakala makakapasok ako sa ganito. Ngumiti lang si Mang Erning. Yan ang gusto ni Mr. Alcantara, Sayla. Gusto niyang matulungan ka. Pakisabi po sa kanya salamat. Hindi ko po makakalimutan to. At nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Sayla. Lumipas ang mga buwan, unti-unti nagbago si Sayla. Natutunan niya magsalita ng may kumpiyansa.
Marunong na siyang gumamit ng computer, gumawa ng mga basic accounting records at magdisenyo ng simpleng marketing posters. Palagi siyang top sa klase at dahil doon, naging paborito siya ng mga guro. Isang gabi habang nagre-review na pahinto siya, tinignan ang lumang petaka niya. Doon ay nakatago ang lumang larawan ng kapatid niyang si Nino at ang punit na tela na minsang pinanggalingan ng locket na nawala. "Para to sa'yo, Lino," mahina niyang sabi. "Balang araw, babawiin kita. Magkakaroon tayo ng mas magandang buhay." Habang abala siya sa pag-aaral, si Victor naman ay dahan-dahang nasasakal sa relasyon nila ni Celine. "Victor, ano ba nangyayari sa atin?" Tanong ni Celine isang gabi habang kumakain sila sa mamahaling restaurant. "Parang wala ka na sa relasyon natin. Palagi kang malayo. Palaging may ibang iniisip." Tumingin si Victor sa kanya, pero halata naman sa mga mata niya wala na ang dating ningning. "Celine, alam mo naman na marami ako naasikaso ngayon. May mga proyekto, may mga foundation work." "Foundation work?" Napatawa si Celine na mapait. "Kung foundation work lang yan, bakit parang mas masaya ka pa kapag pinag-uusapan mo ang mga scholars mo kaysa sa atin?" Hindi na nakasagot si Victor. Alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. "I'm not blind, Victor." Patuloy pa ni Celine. "Alam ko may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang buwan. May mga sandali na ngumingiti ka nang hindi mo namamalayan. Tapos bigla kang tatahimik kapag tinatanong ko kung bakit." Tumayo si Victor, huminga ng malalim. "Celine, hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin. Pero siguro, kailangan nating magpahinga muna." Napatitig si Celine sa kanya. "So that's it? After everything, ganun lang?" Tahimik si Victor. Hindi niya kayang sabihin na ang dahilan ng lahat ay isang babaeng hindi man lang alam na siya pala ang lalaking minsang nangako sa kanya ng pagbabalik. Isang taon ang lumipas, nakatapos si Syla ng kanyang vocational course na may karangalan. Sa graduation, isa siya sa mga piniling magbigay ng mensahe sa mga estudyante. "Hindi ko akalain na mararanasan ko ang ganitong araw," sabi niya sa kanyang talumpate. "Noong araw, halos wala akong makain. Pero ngayon, narito ako, dala ang bagong pag-asa. Sa mga tulad ko nagmula sa hirap. Huwag ninyong isipin na hanggang doon na lang kayo. Palaging may paraan. Basta may puso at may taong handang maniwala sa inyo." Sa likod ng auditorium, tahimik na nakamasid si Victor. Nakasuot ng simpleng polo at cap. Hindi siya nagpakilala, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang tuwa at pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, lumapit siya kay Mang Erning. "Sabihin mo sa kanya, proud ako sa kanya." Mahinang utos niya. "Oo, sir. Pero hanggang kailan niyo itatago sa kanya ang totoo?" Tumingin naman si Victor sa langit. Napapangiti siya ng malungkot. "Hanggang sa tamang panahon, Mang Erning. Hanggang sa handa na siya. At hanggang sa handa na rin ako." Habang papalayo siya sa auditorium, hindi niya namamalayang napalingon si Syla. Parang may pamilyar na presensya sa paligid. Isang init na parang matagal niya nang kilala. Pero paglingon niya, wala na. At sa loob ng kanyang dibdib, may kumislot na pakiramdam na matagal nang natutulog. Ang pag-asang muling makikita niya ang lalaking minsan nang nangako ng pagbabalik. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Ang dating maingay na tunog ng piano ni Celine sa sala ay napalitan ng tila humagulgol na katahimikan. Matapos ang ilang linggo ng malamig na pakikitungo, sa wakas ay tuluyan na silang naghiwalay ni Victor. "Victor," mahinang sabi ni Celine habang nakatayo sa harap ng pinto. Dalang isang maliit na maleta. "Ayoko magmakaawa sa isang lalaking hindi ako mahal." Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang si Victor sa sahig, hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. "Hindi mo kailangang magmakaawa." Mahinahon niyang sagot. "Hindi ko rin ginusto na umabot tayo sa ganito." Tumawa pa si Celine, pero may pait sa bawat tunog. "Hindi mo ginusto, Victor? Ilang buwan kitang tinanong kung anong problema, pero palagi mo lang sinasabi na pagod ka lang. Hindi naman ako tanga. Nakikita ko kung paano ka tumingin sa kanya." Napatingin si Victor. "Celine,
Hindi mo na kailangang itanggi. Putol pa ni Celine. Mahal mo siya, hindi ba? Yung babae na pinasok mo sa bahay na to bilang katulong. Yung kasambahay na scholar na halos araw-araw mo tinatanong kay Marining kung kamusta na. Hindi siya makatingin ng diretso kay Celine. Hindi rin niya kailangang sumagot dahil pareho nilang alam ang totoo. Alam mo, sabi ni Celine habang pinupunasan ng luha, hindi naman ako galit sa kanya eh. Galit ako sa'yo kasi hindi mo sinabi. Kasi pinaniwala mo ko ako pa rin ang tahanan mo. Pero matagal na pala akong bisita lang. Pagkasabi niya noon, tuluyan na siyang lumabas ng mansyon. Naiwan si Victor, nakaupo pa rin sa sofa. Nakatingin sa pinto na ngayon ay tuluyan nang nagsara. Lumipas ang mga araw, tahimik si Victor. Lalo siyang naging abala sa trabaho. Ngunit kahit gaano karami ang meeting at investor calls, hindi pa rin siya maalis sa isip ni Syla. Si Syla naman, ngayon ay isa ng opisyal na staff sa mansyon. Tumutulong siya sa ilang admin tasks. Tumutulong din sa accounting ng foundation. Masaya siya dahil sa wakas ay nagagamit niya na rin ang natutunan sa vocational course. At higit sa lahat, masaya siya dahil nakikita niyang muli na naman si Victor. Sir, sabi ni Syla isang umaga habang nag-aabot ng folder. Ito po yung report para sa foundation project sa Laguna. Inayos ko na po yung breakdown ng expenses. Salamat, Syla. Sagot naman ni Victor sabay ngiti. Magaling ka talaga. Namula ang pisngi ni Syla. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Ngumiti naman si Victor. Kung ganyan ba lahat ng tao sa kumpanya, baka wala na akong problema. Hindi naman po siguro, sagot ni Syla. Natawa ng bahagya. May mga problema pa rin po kahit saan. Tumingin si Victor sa kanya. Seryoso pero malambing. Siguro nga, kapag andyan ka, parang gumagaan ang lahat. Sandaling natigilan si Syla. May kung anong init na dumaloy sa kanyang dibdib. Ngunit agad din niyang ibinaling ang tingin sa papeles. Sir, may kailangan po ba kayong ipasuri? Umiling sa Victor. Wala na. Salamat, Syla. At mula noon, hindi na mapigilan ang paglapit nila sa isa't isa. May mga gabi na sabay sila nagkakape sa veranda. Nagkukwento tungkol sa mga simpleng bagay. Kung paano niya gusto bumalik minsan sa probinsya. Kung paano naman gusto ni Victor maranasan ang buhay na malayo sa negosyo at kasinungalingan ng lipunan. Alam mo, Victor, sabi ni Syla, minsan magkasama sila sa hardin. Ang ganda ng buhay ninyo. Pero parang ang lungkot din minsan. Parang hindi niya nararanasan ang kalayaan. Napangiti naman si Victor. Tama ka. Pero minsan kahit maraming pera, hindi mo pa rin mabibili ang kapayapaan ng loob. Tumingin si Syla sa kanya. Kung gano'n, maswerte pa pala ako kahit papaano. Kahit mahirap, marunong pa rin akong tumawa. Maswerte nga ako na nakilala kita. Mahinang sagot ni Victor. Hindi man niya sabihin ng direkta, alam nilang pareho kung anong ibig niyang ipahiwatig. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi magtatagal. Isang hapon habang naglilinis ng storage room si Syla, may natagpuan siyang lumang kahon na may nakasulat na Foundation Records. Sa loob may mga lumang papeles ng mga scholars. Nang buksan niya iyon, nakita niya ang isang folder na may pangalan. Angela de la Vega. Napanganga siya. Ito yung pangalan na ginamit ko Bulong niya. Binuklat niya iyon at doon niya nakita mga dokumento ng enrollment, tuition, receipts at bank statements. Sa ibang bahagi naman ng page, malinaw na nakasulat, Funded by Alcantara Group. Approved by V. Alcantara. Nanlamig siya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Si Sir Victor? Siya pa lang. Bulong niya habang nanginginig. Hindi lamang iyon ang natuklasan niya. Sa ilalim ng mga papeles, may isang lumang sobre. Binuksan niya ito at naroon ang punit na larawan ng dalawang batang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Sa likod nito, nakasulat, Victor and Syla, Summer 2005. Parang biglang tumigil ang kanyang paghinga. Si Victor? Bulong niya. Siya
Siya pala yung Victor ko. Napaupo siya sa sahig, hawak ang larawan at luhaan. Ang lahat ng mga alaala ng kabataan niya ay biglang bumalik. Ang batang lalaking nangakong babalik. Ang batang nagbigay ng locket. Ang dahilan kung bakit siya nanatiling umaasa. At ngayon, naroon lang pala ito sa tabi niya. Ang lalaking tinulungan siya. Ang lalaking nagpapaaral sa kanya. Ang lalaking malamang ay naaawa lang. Kinagabihan bumaba si Syla sa sala. Nandoon si Victor. Kakauwi lang galing opisina. Pagod. Pero nakangiti nang makita siya. "Oh, Syla, bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na." Hindi siya sumagot agad. Tumayo lang siya roon. Hawak ang larawan. "Syla?" Dahan-dahan siyang lumapit. "Eto ba? Ikaw?" Kinuha ni Victor ang larawan at agad na nag-iba ang ekspresyon niya. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Alam na ni Syla. "Bakit mo tinago sa akin?" Halos pasigaw niyang tanong. "Bakit mo ako niloko?" "Syla, hindi ko intensyon." "Hindi mo intensyon?" Putol niya. "Kaya mo pala ako tinutulungan. Kasi naaawa ka. Kasi mahirap ako." "Hindi totoo yan." Sigaw din ni Victor. "Ginawa ko to dahil gusto kitang tulungan. Hindi dahil naaawa ko." "Syla, alam kong galit ka. Pero pakinggan mo muna ako." Hindi ko na kailangang marinig pa. Nanginginig niyang sabi. "Sinungaling ka. Pinaniwala mo kung iba lang ako sa mga tinutulungan mo pero pareho lang pala. Ginawa mo akong proyekto." "Hindi, Syla." Lumapit siya pero umatras ang dalaga. "Tinago ko lang ang totoo dahil natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mong ako yung batang nanghako noon, mas lalo mo akong kamuhian. Umalis ako noon, hindi dahil gusto ko. Dinala ako ng ama ko sa ibang bansa. Gusto kong bumalik, pero hindi ko nagawa. At nung nagkita tayo ulit, hindi ko alam kung paano magsimula." "Pagsisinungaling pa rin yun," sabi ni Syla. "Hindi mo malang ako pinagkatiwalaan ng katotohanan. Kung talagang may respeto ka sa akin, sana sinabi mo." Tahimik si Victor. Hindi niya alam kung paanong babawiin ang sakit sa mga mata ni Syla. "Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay na mag-isa, Victor." Patuloy ng dalaga. Luhaan na. "Tapos ngayon, malalaman ko ang lahat pala ng pinaghirapan ko. May nakatago kang dahilan. Ayoko maging utang na loob sa lalaking niloko ko." "Syla, hindi mo ako kailangang mahalin. Pero sana maintindihan mo. Hindi na kailangan, Victor. Tapos na." Iniwan niya si Victor na nakatayo sa sala. Hawak pa rin ang larawan ng dalawa. Kinabukasan, wala na si Syla. Sa halip, iniwan niya ang isang liham sa mesa sa study ni Victor. "Sir Victor, salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Pero hindi ko kaya manatili sa bahay na to. Hindi ko kaya magtrabaho sa ilalim ng isang taong tinago sa akin ang totoo. Babalik ako sa probinsya. Doon ko sisimulan ulit ang buhay ko. Huwag mo na akong hanapin." Nang mabasa ni Victor ang liham, parang biglang humina ang buong paligid. Naupo siya sa upuan, hawak ang papel, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napahagulgol siya. Walang kahit anong yaman, walang proyekto, walang negosyo na nakakapagpuno sa sakit ng nararamdaman niya. "Syla," bulong niya na halos wala ng boses. "Hindi kita tinulungan dahil naaawa ko. Tinulungan kita dahil mahal kita." Ngunit ang mga salitang yon ay lumipad lang sa hangin, kasabay ng katahimikan ng gabi. Ang mansyon na dati puno ng ilaw at tawanan, ngayon ay tila malamig na kuweba. Sa gitna ng karangyaan ay naroon si Victor, isang bilyonaryong walang kaligayahan, nakaupong mag-isa, umiiyak para sa babaeng minsan niyang pinangakong babalikan. At sa labas, sa ilalim ng buwan, isang lumang bus ang tumatakbo patungo sa probinsya. Sa loob nito ay nakaupo si Syla, yakap ang maliit na bag at muling luhaan. "Hindi ko na siya kailangan," mahina niyang sabi, pilit na pinapalakas ang loob. "Makakaya ko naman to mag-isa." Pero sa ilalim ng lahat ng tapang, may puso pa rin siyang durog.
Makalipas ang ilang buwan mula nang umalis si Syla sa mansyon, nagbagong ritmo ng buhay ni Victor. Tulad ng dati, abala pa rin siya sa mga negosyo. Pero sa tuwing matatapos ang mga pulong at magigising siya sa gitna ng gabi, iisa lang ang laman ng isip niya, si Syla. Sa bawat kanto ng mansyon, sa bawat parte ng hardin, naririnig niya pa rin ang mahinang tawa nito. Ang malumanay na boses sa palaging magalang at puno ng respeto. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay alaala na lang. Sa study room, nakabukas pa rin ang luma niyang locket sa ibabaw ng mesa. Hawak niya ito habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ako titigil. Bulong niya sa sarili. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko sa kanya. Iyon ang pangakong matagal niya nang pinanghahawakan na babawi siya kay Syla. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang taong minsan nangako ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Sa kabilang dulo naman ng bansa, sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, maagang nagising si Syla sa tunog ng mga manok. Mababa pa ang araw at malamig pa ang simoy ng hangin. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit masaya siya. Sa tabi ng bahay ay may maliit siyang tendahan. Doon niya binubuhay ang sarili. Nagbebenta ng tinapay, kape at ilang sari-saring gamit. Sa kabila ng hirap, kontento siya. Isa pang ang araw, Lord. Bulong niya habang nagtitimpla ng kape. Isa pang araw na kakayanin ko. Nang matapos siyang maglinis, napatingin siya sa lumang larawan ng kanyang kapatid na si Lino na nakasabit sa dingding. Sa larawan, nakangiti pa itong bata. Kamusta ka na kaya, Nino? Mahina niyang tanong. Sana masaya ka sa bagong pamilya mo. Iyon ang pinakamasakit sa lahat na hanggang ngayon, hindi pa rin niya muling nakikita ang kapatid. Hindi niya alam kung kamusta na ito. Pero kahit na ganoon, araw-araw pa rin niyang ipinagdarasal na balang araw, magkita silang muli. Sa Maynila, nagdesisyon naman si Victor na tuparin ang pangako niya kay Syla. Hindi niya na kayang-hayaan na gano'n na lamang ang lahat. Makaraan ng mahabang proseso, nakatanggap si Victor ng tawag mula kay Ramon. Sir, may balita na po ako. Nahanap na namin si Lino. Napahinto si Victor sa pagbubukas ng dokumento. Nasaan siya? Nasa San Pablo po, Laguna. Nasa pangangalaga ng mag-asawang Mendoza. Mabubuting tao naman po. Pero ayon sa impormasyon, plano nilang dalhin si Lino sa ibang bansa ngayong taon. Tumayo si Victor. Agad na kinuha ang kanyang coat. Ramon, ayusin mo ang lahat ng papeles. Kausapin mo ang pamilya. Gusto ko makausap ang bata bago sila umalis. Opo, sir. Pero ano pong intensyon ninyo? Tutulungan ko siya at ibabalik siya sa kapatid niya. Makalipas ang 2 araw, bumaba ang kotse ni Victor sa tapat ng bahay ng mga Mendoza. Maayos ang bahay na iyon, tahimik at maaliwalas. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ng isang binatilyo na may hawig kay Syla sa mga mata. Ikaw ba si Lino? Tanong ni Victor at marahang lumapit. Opo, sagot ng binata. Nagtataka. At kayo naman po si? Ngumiti si Victor. Kaibigan ako ng ate mo. Biglang natigilan si Lino. Si Ate Syla? Alam niyo po kung nasan siya? Tumango si Victor. Oo, at matagal kaniyang gusto makita. Tila ay hindi naman makapaniwala si Lino. Buhay pa siya? Akala ko po, hindi niya na tinapos ang pangungusap. Buhay siya, Lino. Hindi na siya nakabisita sa'yo ulit dahil natatakot siyang mapahiya ka. At mabuti na siya ngayon. Napayuko si Lino, hawak ang kanyang dibdib. Sir, pwede po ba akong pumunta sa kanya? Tama nga ang gusto kong sabihin, sagot ni Victor. Kaya ako nandito. Gusto kong ibalik ka sa kanya. Lumapit ang mag-asawang Mendoza at halata nag-aalala. Sir, ano po bang ibig niyong sabihin? Inumpon na namin si Lino ng legal. Alam ko, sagot naman ni Victor na mahinahon. At hindi ko naman kayo pinipilit. Gusto ko lang sanang payagan ninyong magtagpo ang magkapatid. Hindi ko kayo babawiin sa kanya. Gusto ko lang silang magkita. Tahimik na nagkatinginan naman ang mag-asawa. Sa huli, tumango ang ginang.
Kung iyan lang naman po, wala pong problema. Alam din naman naming matagal niya nang gustong makita ulit ang ate niya. Kinabukasan ng umaga sa bayan ni Syla, tahimik siya naglalabas sa labas ng bahay nang biglang marinig niya ang katok sa pinto. Teka lang po! Sigaw niya mula sa likod. Habang pinupunasan ng kamay at pagbukas ng pinto ay natigilan siya. Nakatayo roon ang isang binatilyo. Payat, medyo mahabang buhok, pero pamilyar ang mata. Ate, mahinang sabi ng binata. Halos manginig ang boses. Napasinghap si Syla. Lino? Ate ko ito, sabi nito, sabay luha. Parang biglang huminto ang mundo ni Syla. Hindi na siya nakapagsalita. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang kapatid. Pareho silang umiiyak. Akala ko hindi na kita makikita. Hikbi ni Syla. Akala ko wala ka na. Ako rin ate, sagot ni Lino na humihikbi. Pero sabi ng isang mabait na lalaki, tutulungan daw niya ako makita ka. Siya nagdala sa akin dito. Umiling si Syla. Luha ang umiti. Sino? Tumingin si Lino sa malayo. Si Sir Victor po. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Syla. Napatingin siya sa daan at sa di kalayuan, nakita niyang bumababa si Victor mula sa sasakyan. Tahimik lang itong lumapit. Nakangiti pero halatang kinakabahan. Syla, mahinahong sabi ni Victor. Pasensya ka na kung hindi ako nagpaalam. Pero gusto kong tuparin ang pangako ko. Hindi alam ni Syla kung ano ang sasabihin. Wala siyang masabi. Tanging luha lang ang umagos sa kanyang pisngi habang tinitingnan siya. Victor, mahina niyang sambit. Bakit mo pa rin ba ginagawa to? Ngumiti siya. Kasi hindi ako marunong bumitaw ng pangako. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ngumiti si Syla. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa utang na loob. Kundi dahil ramdam niyang totoo ang lahat. Mula noon, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Syla. Ngayon nakasama niya na ulit si Lino, nagsimula siya magtayo ng maliit na livelihood program sa kanilang barangay. Nag-organisa siya ng grupo ng mga kababaihang kagaya niya, dating mga basurera, labandera at tindera. Hindi natin kailangan manatiling mahirap. Sabi niya sa unang pagpupulong nila sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Kaya natin gumawa ng paraan para mabuhay ng marangal. Magtulungan tayo. Unti-unti natutunan nilang gumawa ng handicrafts. Tinuruan niya silang magbenta online sa tulong ng mga volunteers mula sa bayan. At sa pagdaan ng mga buwan, dumami ang mga sumali. Syla, may dumating po mga kahon ng materyales, sabi ni Mila, isa sa mga kababaihan. Sino po kaya nagpadala? Nagtaka si Syla. Wala naman akong inaasahan. Binuksan nila ang kahon at doon nakita ang isang sulat. Napangiti siya. Victor? Bulong niya. Simula noon palihim niyang tinutulungan siya ni Victor. Nagpadala ito ng mga kagamitan, kapital at tulong sa mga kababaihan sa lugar. Ngunit kahit isang beses, hindi ito nagpakita. Isang gabi, habang nakaupo si Syla sa harap ng tindahan, lumapit si Lino. Ate, sabi nito, ayaw mo na bang bumalik sa Maynila? Hindi mo ba siya gustong makita ulit? Tumingin siya sa malayo, sa mga bituin sa langit. Gusto, Lino, pero hindi pa siguro sa ngayon. Hindi ko pa alam kung kaya ko na. Pero ate, patuloy ni Lino, hindi naman niya kailangang maging dahilan ng sakit. Baka oras na rin para pasalamatan mo siya. Ngumiti si Syla. Baka nga. At doon sa katahimikan ng gabi, napagtanto niya ang kahit gaanong kasakit ang nakaraan, may mga taong ipinaglalaban ka pa rin kahit ayaw mong ipaglaban ang sarili mo. Samantala sa Maynila, tahimik si Victor habang nakatayo sa harap ng malaking screen sa opisina ng Alcantara Foundation. Ipinapakita roon ang balita tungkol sa livelihood project ni Syla. Syla de la Cruz, dating scavenger sa Maynila, ngayon ay tumutulong na sa kababaihan sa probinsya, sabi ng reporter. Napangiti naman si Victor. Tingnan mo siya, Mang Erning, sabi niya. Mas matatag pa kaysa sa kahit sinong kilala ko.
Tumango naman si Mang Erning. Sir, kailan po kayo pupunta sa kanya? Hindi pa siguro sa ngayon, sagot ni Victor. Nakangiti pero malungkot. Masaya na siyang may sariling lakas. Hayaan na muna natin siyang magtagumpay sa sariling paraan. Kapag handa na siya, saka ako lalapit. Tumingin siyang muli sa screen. Nandun si Syla, nakangiti habang hawak ang mga produkto ng kanyang grupo. Sa tabi niya ay naroon si Nino, tumutulong sa pag-aayos ng mga paninda. At sa mga mata ni Victor ay may luha ng tuwa at pangungulila. Hindi ko kailangan nasa tabi mo para suportahan ka. Mahinang sabi niya. Basta masaya ka, sapat na yon. Sa dulo ng baryo, habang papalubog ang araw, nakatayo si Syla sa tapat ng maliit nilang tindahan. Nakatingin siya sa kalangitan, hawak ang bagong locket na ipinadala sa kanya. Ngumiti siya, marahang nagsalita. Salamat, Victor, sa lahat. At habang unti-unting nagdidilim ang paligid, sabay na nanginginig ang mga bituin. Tanda ng pag-asang kahit magkalayo, may mga pusong nagkakakilala pa rin. Sa likod ng lahat ng sakit, ng luha, at ng mga lihim, naroon pa rin ang pangakong minsan nilang binitiwan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tahimik na ngumiti si Syla. Dahil alam niyang kahit hindi niya sabihin, may isang Victor Alcantara pa rin. Tahimik na nagmamasid at patuloy na nagmamahal. Mainit ang araw, ngunit malamig ang hangin na pumapasok sa malawak na hall ng bagong itinayong Alcantara Foundation Center sa Quezon City. Ang gusali ay puno ng mga tao, mga kababaihan mula sa iba't ibang lalawigan, mga estudyante, mga negosyante, at mga miyembro ng media. Lahat ay naroon upang dumalo sa taunang pagtitipon ng foundation na layuning magbigay ng tulong at oportunidad sa mga mahihirap na komunidad. Isa sa mga panauhing tagapagsalita ay si Syla, ang dating basurera na ngayon ay kinikilala ng inspirasyon ng mga kababaihan. Habang naghahanda siya sa backstage, ramdam niya ang kaba na pumipintig sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim, hawak ang maliit na locket na suot niya sa leeg. Miss Syla, tawag ng event coordinator. Ikaw na po ang susunod. Ngumiti siya tumango. Sige po. Huminga siya ng malalim. Inayos ang simpleng blazer na suot niya at marahang naglakad papunta sa entablado. Paglabas niya, sinalubong siya ng malakas sa palakpakan. May mga ilaw na nakatutok sa kanya, mga kamera na nagliliparan, at mga taong nakatingin ng may paghanga. Ngunit sa kabila ng lahat, kalmado siya. Hindi na siya si Syla na dating takot magsalita. Hindi na siya yung basurerang nanginginig sa gutom at hiya. Isa na siya ngayong babae na bumangon mula sa abo ng kahirapan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya na mahinahon, ngunit matatag ang tinig. Ako po si Syla de la Cruz at dati ako namamasura. Tahimik ang buong hall. Ang lahat ay nakikinig. Hindi ko ikinahihiya iyon. Patuloy niya. Kasi, doon ko natutunan kung anong tunay na halaga ng dignidad. Noong araw, akala ko na kapag mahirap ka, wala ka ng karapatang mangarap. Pero nagkamali ako. Ang kahirapan ay hindi sumpa. Isa itong paalala na may laban pa tayong kailangang pagtagumpayan. May bahagyang ngiti sa labi ni Syla na nagsasalita. Ngunit sa loob niya, may mga alaala pa rin bumabalik. Ang mga gabing naglalakad siya sa ilalim ng ulan, ang mga araw na giniginaw sa sakit habang namamasura, at ang mga oras na nagdasal siya na sana ay may magligtas sa kanya. May mga taong dumating sa buhay ko, mga taong tumutulong na hindi ko inaasahan. Sabi niya sabay ngiti. Hindi nila ako tinulungan dahil naaawa sila. Tinulungan nila ako dahil naniniwala silang kaya ko rin tumulong sa iba. Pagkatapos niyang sabihin niyon, napatingin siya sa dulo ng audience. Sa gitna ng mga mukha, may isang pamilyar na figura. Nakatayo, tahimik at nakatingin sa kanya na para bang iyon lang ang taong naroon. Nakatayo ito sa likod ng hall. Simple lamang ang suot, puting polo at dark slacks. Ngunit kapansin-pansin pa rin, hawak nito ang maliit na notebook at nang magtama ang kanilang mga mata, parang huminto ang mundo ni Syla.
Isang sandali lang iyon, ngunit sapat na para bumalik lahat ng alaala. Ang mga gabi sa mansyon, ang mga leksyong ibinigay nito, ang mga lihim na tulong, at ang mga salitang hindi niya kailanman narinig ng harapan. Huminga siya ng malalim at tinuloy ang pagsasalita. Ang buhay ay hindi laging makatarungan, sabi niya. Ngunit kapag pinili mong bumangon, may mga taong lalapit upang hawakan ka at sabihin kaya mo pa. At sa bawat pagbangon, mas lalo mong makikilala ang sarili mo. Matapos ang kanyang talumpati, muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Tumayo ang karamihan. Sumisigaw ng bravo at inspiring. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay naroroon siya, si Victor. Pagkatapos ng programa, lumabas si Silas sa hardinang center. Doon siya huminga ng malalim. Nilalasap ang malamig na hangin ng gabi. Hindi ko alam na nandito ka. Mahinang sabi niya nang marinig ang pamilyar na boses sa likuran. Hindi rin ako sigurado kung dapat akong pumunta. Sagot ni Victor. Lumapit ng dahan-dahan. Pero hindi ko kayang hindi makita kung paano ka nagtagumpay. Lumingon siya at doon nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Hindi na sila yung dating mga batang nagtatago sa ilalim ng araw. Pareho na silang nagbago. Matagal ako naghintay sa ganitong pagkakataon, sabi ni Victor. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magpasalamat. Kasi pinatawad mo ko kahit hindi ko hinihingi. Tahimik si Sayla, pero halata sa kanyang mga mata ang damdaming pinipigilan. Hindi ko alam kung kailan ko talaga natutunang patawarin ka, sagot niya. Baka noong araw na nakita ko si Lina sa pintuan. Baka noong araw na napagtanto kong lahat ng ginawa mo ng tahimik. Natakot lang ako, sabi ni Victor na marahang lumapit. Natakot akong isipin mong pinandirihan kita. Natakot akong isipin mong naaawa ako. Pero ang totoo, Sayla, ni minsan, hindi kita tinuring na mahirap. Ikaw lang babae na paramdam sa akin na may saysay ang yaman ko. Tumingin siya kay Victor at sa unang pagkakataon, hindi niya na tinakpan ang mga luha niya. Ang tagal kong hinintay na marinig yan, sabi niya. Ang tagal kong hinintay na malaman kung bakit mo ako tinulungan. Pero ngayon na sinabi mo na, hindi na ako galit. Lumapit si Victor. Halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa akin. Ang gusto ko lang malaman mo, wala akong pinagsisisihan. Napangiti si Sayla. Payapa, ngunit may halong lungkot. Wala ring saysay ang pagsisisi, Victor. Ang mahalaga, natuto tayo. Pero kung papayag ka, mahinahong sabi ni Victor, gusto ko magsimula ulit. Hindi bilang ama't katulong, hindi bilang mayaman at mahirap, kundi bilang dalawang taong nagkamali at natuto magpatawad. Tahimik si Sayla, tinitigan lang siya. Sa loob ng ilang segundo, walang ibang narinig kundi ang mahina nilang paghinga at ang kaluskos ng mga dahon. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi niya na halos pabulong. Ang dami nang nangyari, Victor. Tumango siya. Hindi ko naman hinihingi ngayon. Pero kahit saan ka magpunta, kahit sino makasama mo, gusto ko lang malaman mo hindi kita kinalimutan. Bumuntong hininga si Sayla, tumingin sa langit. Wala naman ako nakalimutan, Victor. Wala. Nang bumalik ang tingin niya ay nakangiti na siya. Siguro nga, tapos na yung lumang kwento natin. Pero kung may bago mang simula, handa ako makinig. Ngumiti rin si Victor at marahang inabot ang kamay niya. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pero salamat, Sayla, sa pagbibigay ng pagkakataon. Magkahawak ang kanilang mga kamay at sa gitna ng malamig na gabi, tila naghilom ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan ng balitang former scavenger inspires thousands of Alcantara Foundation event. May litrato roon si Sayla, nakangiti, hawak ang locket sa dibdib. Sa gitna ng larawan, bagyang nakikita si Victor, nakatayo sa likod. Tahimik ngunit puno ng pagmamalaki.
Isang hapon, naglalakad si Silas sa baybayin ng Batangas. Kasama si Lino at ang adoptive parents nito. Hawak niya ang locket. Tinapik-tapik ang hangin ng kanyang buhok. Sa malayo, may papalapit na kotse. Si Kuya Victor yata yun, sabi ni Lino na nakangiti. Ngumiti rin siya, pero ngayon, wala nang takot o galit sa kanyang puso. Kung siya man, handa na ako, sabi ni Syla. Handa na ako magsimula muli. At nang tumigil ang kotse sa harap nila, bumaba si Victor. Nakangiti, hawak ang isang maliit na kahon. Para sa bagong proyekto mo, sabi niya. At para sa bagong simula natin. Ngumiti si Syla. At sa gitna ng araw na unti-unting lumulubog, nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Hindi bilang bilyonaryo at basurera, kundi bilang dalawang taong tinuruan ng panahon kung anong ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. At sa dulo ng araw, wala nang lihim, wala nang awa, wala nang sakit. Ang natira na lang ay katotohanan, kapatawaran at pag-asa. Mainit ang araw ngunit preskong-presko ang simoy ng hangin sa hardin ng bahay bakasyonan ni Victor. Isang malaking tolda ang tinayo sa gitna ng malawak na damuhan. Pinalibutan ng mga puting bulaklak at kumikislap ng mga ilaw na tila mga bituin na bumababa mula sa langit. Ang mga tao ay nagkatuwaan, nagbabatian at nag-aabutan ng mga pagkain at wine. Ngayon ay hindi na basta mansyon ng isang negosyanteng kilala sa lungsod. Ngayon, ito na ang tahanan ng dalawang puso sa wakas ay nagtagpo ng ganap. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng mga bulaklak na bumubuo ng isang arko, nakatayo si Syla. Ngayon ay suot ang simpleng puting gown, gawa ng isang local designer na tinulungan noon sa livelihood program. Ang kanyang buhok ay nakalaylay, tinatabla ng sinag ng araw. Sa tabi niya, si Victor suot ang puting barong na may disenyong hinabi ng kababaihan sa baryo ni Syla. Ang mga kamay nila ay magkahawak at ang mga mata nila ay tila nagsasalita ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang pare nagsimula ng huling bahagi ng seremonya. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, kayo ay nagkasundong magmahalan, magtulungan at magdamayan sa hirap at ginawa. Ngumiti si Victor at marahang hinawakan ng pisngi ni Syla. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong bumangon araw-araw. Bulong niya. Napangiti naman si Syla. Pinipigil ang luha. At ikaw ang tahanan kong hindi ko alam na matagal ko na palang hinahanap. Kahit pakasalan pa kita ng paulit-ulit. Kahit ilang vow renewal pa yan. Tumunog ang palakpakan ng mga bisita. Sa gitna ng mga halakhakan at iyak ng tuwa, hinalikan ni Victor si Syla. Banayad, totoo at puno ng pangako. Pagkatapos ng kasal, lumipas ang mga oras sa kasaysayan. Ang buong lugar ay punong-puno ng tawanan at musika. May banda na tumutugtog ng mga lumang awitin at ang mga bata naman ay nagtatakbuhan sa paligid. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Syla sa tabi ni Victor habang may hawak silang tablet. Naka-video call si Lino. Nakangiti, suot ang hoodie ng universidad na pinapasukan niya sa Canada. Ate! Tawag ni Lino na halos sumigaw sa tuwa. Happy anniversary sa inyo ni Kuya Victor! Natawa naman si Syla. Kumaway siya sa screen. Ikaw talaga, parang bata ka pa rin. Dapat andito ka, Lino. Hindi kompleto to kung wala ka. Nandito naman ako, oh. Sabay turo ni Dina sa sarili. Virtual nga lang, pero full support ako. Kuya Victor, congratulations! Ngumiti naman si Victor at kumaway din. Salamat, Lino. Pero dapat pagbalik mo rito, ikaw naman ang ikakasal, ha? Napatawa si Lino. Nako, matagal pa yon, kuya. Gusto ko munang tapusin yung kurso ko. Pero promise, uuwi agad ako pag may break. Mag-iingat ka dyan, ha? Paalala ni Syla. Kumain ka ng tama, wag puro noodles. Grabe ka naman, ate. Kumakain naman ako ng maayos. Tumawa si Lino, pero sabay sabi, Uy, teka. Bago ako bumalik sa dorm, gusto ko marinig yung surprise niyo. Sabi ni Kuya Victor, may announcement daw kayo mamaya. Nagkatinginan sina Syla at Victor. Parehong nakangiti ng may kilig. Ah, yun ba? Sabi ni Syla sabay kurot ng marahan kay Victor. Baka pwede na sabihin ngayon, no?
Tumango naman si Victor at marahang inaplos ang kamay ni Syla. Sige na nga, para marinig na ni Lino. Lino, sabi ni Victor sabay ngiti. Magiging kuya ka na. Napatigil si Lino. Ha? Kuya? Ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Syla sabay hawak sa tiyan. Oo Lino, magkakaroon na ako ng baby ulit. Napasigaw si Lino sa tuwa. Ate, grabe ang saya. Magiging tito ulit ako. Tumawa si Victor at Syla, habang si Lino ay halos maluha naman sa saya. Congratulations talaga sa inyo, grabe. Dapat pala talaga umuwi ako agad. Huwag mo nang isipin yon, sabi ni Syla. Ang importante, mag-aral ka ng mabuti. Pero pag uwi mo, may bago ka na makikilalang baby. Promise, ako pa mag-aalaga pag uwi ko. Sigaw ni Lino bago tuluyang magpaalam. Pagkatapos ng tawag, nanatili magkatabi sina Victor at Syla sa upuan, pinagmamasa ng mga ilaw na kumikislap sa paligid. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito kasaya ang buhay natin, sabi ni Syla. Mahina ngunit puno ng damdamin. Parang kailan lang nasa basurahan pa ako. Umiiyak. Hindi alam kung saan pupunta. Marahang humawak si Victor sa kanyang kamay. At ngayon, nandito ka na. Hindi ko man mababago ang mga nangyari noon, pero sisiguraduhin ko ang bawat araw na dadaan, purong ngiti lang makikita ako sa'yo. Hindi mo naman kailangang gawin yun na mag-isa, sagot ni Syla. Kasi kasama mo na ako at si Ellie. At tong baby natin. Ngumiti si Victor, tsaka tumingin sa tiyan ni Syla. Alam mo, para hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya, hindi lang dahil kinasal tayo, kundi dahil buo na ulit ang mundo ko. Buo na ulit ang atin. Tugon ni Syla sabay ngiti. Lumapit si Ellie, ang kanilang panganay. Bitbit ang maliit na basket ng bulaklak. Mama, Papa, tingnan nyo, may natira pa pong petals. Pwede pa po tayong magtapon. Natawa silang dalawa. Sige anak, sabi naman ni Victor sabay karga sa kanya. Sabay tayo magtapon. Sabay-sabay nilang inihagis ang mga petals sa hangin. Kumalat ito, sumayaw sa ihip ng hangin at bumagsak sa kanilang paligid na parang ulan ng biyaya. Ang mga bisita ay nagpalakpakan. May mga sumigaw ng congratulations, habang may mga umiiyak naman sa saya. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagtagpong muli ang mga mata ni Syla at Victor. Wala na silang kailangang sabihin. Ang mga ngiti nila ay sapat na para ipaalam na sa wakas. Natagpuan nila hindi lang ang isa't isa, kundi ang katahimikan na matagal na lang hinanap. Kinagabihan, matapos umalis sa mga bisita, naglakad sina Victor at Syla sa tabi ng lawa sa likod ng mansyon. Tahimik lamang sila, hawak kamay, pinagmamasa ng refleksyon ng buwan sa tubig. Alam mo, sabi ni Syla, dati pangarap ko lang to. Yung may pamilya, tahimik na bahay, walang gulo. Ngayon parang totoo na. Ngumiti naman si Victor. At sa tingin mo, hanggang pangarap lang ba kita hahayaang maging? Napatawa si Syla, sabay lingon sa kanya. Di ko alam kung anong ginawa ko para karapat-dapat sa lahat ng to. Minahal mo ko, sagot ni Victor sabay yakap. At yun lang ang kailangan. Dahan-dahan nilang tinanaw ang kalangitan, punong-puno ng mga bituin. Ang dami nilang kumikislap, bulong ni Syla. At bawat isa, sagot ni Victor, paalala na kahit gaanong kadilim ang gabi, laging may ilaw na magtuturo ng daan pa uwi. Tumango si Syla na nakangiti. At natagpuan na natin yung daan na yon. Hindi lang daan, sabi ni Victor. Marahang humalik sa noon niya. Tahanan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng bagong bukas sa kabanata ng kanilang buhay, naramdaman nilang tunay na buo na ang lahat. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-ibig na walang iniwan, walang itinago, at walang hanggan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.